Kahit na mahirap lang ang buhay ng mag-asawang Clarmen at Rigor, hindi sila kailanman nagreklamo sa buhay. Masaya lamang nilang tinatahak ang kanilang kapalaran. Hanggang isang araw, nagbago na lamang ang kanilang tadhana. May 2 sanggol na kambal ang natagpuan ni Clarmen sa bukirin. Dahil sa awa, inampun nila ang 2 sanggol. Itinuring nilang parang sariling anak ang mga bata dahil hindi rin naman sila magkaanak ng kanyang asawa. Mula noon, tila ba nakontento na rin sa buhay ang mag-asawa. Pinalaki nila ang 2 bata hanggang sa mag-10 taon na mga yun. Pero biglang guguho ang kanilang mundo nang mapag-alaman na ang ama pala ng mga bata ay mga bilyonaryo, mga kilalang negosyante sa probinsya nila. Kukunin sa kanila ang bata pero hindi sasama ang mga yon. Malalagay sa alanganin ang kanilang buhay. Pero kahit na ganon, hindi susuko ang mag-asawa at kanilang poprotektahan ng kambal. Ano nga kaya ang mangyayari sa kanila ngayong kakalabanin nila ang isa sa pinakamataas na tao sa lugar nila? Magtagumpay kaya silang protektahan ng kambal? Ano nga kaya ang magiging epekto sa kanila kapag nalaman nilang ang ama pala ng 2 bata ay kilalang bilyonaryo? Muli po ninyong samahan si Mr. Hope upang ating sabay-sabay na matunghayan ang mga kasagutan dito lang sa nag-iisang tambayan ng mga pambihirang kwentong buhay. Ang magtanim ay hindi biro, maghapong nakayuko. Ito ang isang kataga na laging sinasabi ni Clarmen sa mga batang nakakausap niya tuwing hapon. Yun kasi talaga ang totoo sa buhay ng isang magsasaka. Sa tagal na ni Clarmen sa pagsasaka, hindi niya maikakaila na walang madali sa trabaho ng mga kagaya nila. Pero kahit na kailan, hindi nagreklamo ang babae sa buhay nila. Para kasi sa kanya, mas maganda ng simple lamang ang kanilang pamumuhay. Hindi rin naman sila nagugutom dahil lahat ng pagkain na kailangan nila matatagpuan naman nila sa kanilang sakahan at taniman. Matagal nang nagsasama sina Clarmen at Rigor. Mula nang maikasal sila 7 taon na ang nakalilipas, nagsama na sila sa iisang bahay. Mabuti na lang, may naipamanang sakahan ng ina ni Clarmen sa kanya at ito ang kanilang kinabubuhay. Magpahinga ka naman. Kanina ka pa nag-aani ng mga kamatis na yan, Rigor. Wika ng babae nang makabalik na ang kanyang asawa galing sa bukid. Ayos lang naman ako. Di naman gaanong mainit ngayong araw kaya kailangan nating makarami ng ani. Alam mo naman na panahon na ng ani ngayon. Baka mamaya maunahan pa tayo ng mga peste. Sagot naman ng lalaking si Rigor. Napakasipag talaga ng asawa ko. Huwag kang mag-alala, akong bahala sa'yo mamayang gabi. Hihilutin ko ang katawan mo. Nakangiti pang wika ni Clarmen sa asawa. Hilot lang? Nanunukso namang sagot ng lalaki. Magtigil ka nga, katatapos lang natin kagabi. Biro lang, to naman. Natatawa na lamang nasabi ni Rigor at sinimula na rin ang pagsasalansa ng mga kamatis. Makulimlim nung hapon na yon. Tanghali pa nagbabadyang umulan ngunit dakong 4:00 lang ito tuluyang bumuhos. Napakapina lamang ang mag-asawa habang nakatingin sa labas ng bintana. Pinagmamasdan lang nila ang kanilang sakahan habang magkatabing nakaupo sa tapat ng kanilang bahay. Kapag yumaman tayo, yung banda doon, tatayuan natin ang bodega yon. Sabi ni Rigor, mararamdaman ang kasiyahan sa tinig nito. Matagal na nitong sinasabi ang bagay na yon. Kahit na papaano, natutuwa si Clarmen dahil ramdam niyang may plano sa buhay ang kanyang asawa. Matagal pa tayo yayaman. Sa ngayon, makontento na muna tayo kung anong binibigay sa atin ng Panginoon. Ang kasama lang kita, masaya na ako. Sinuklian ni Clarmen ng malapad ng ngiti si Rigor. Sandali namang naglapat ang kanilang labi. Ganon kasimple at ganon kasaya ang kanilang pamumuhay. Tahimik, payapa, malayo sa ingay ng bayan. Ang ganong klase ng buhay ay maituturing na nilang kayamanan. Kaya kahit minsan binabagyo sila ng problema, nagagawa pa rin nilang makabangon. Kinagabihan, mas lumakas pa ang ulan. Wala namang napapabalitang may bagyo. Pero nawalan na ng kuryente sa buong lugar nila. Hindi sila makalabas dahil sa lakas ng hangin.
Wala rin naman silang kandilang nabili dahil hindi rin naman nila inaasahan na ganun pala kalakas ang ulan. Naku Rigor, ang dilim-dilim. Paano tayo makakabili ng kandila kina Aling Pepang nito? Ang lakas ng hangin sa labas. Nag-aalalang wika ni Carmen. Ako na ang lalabas. Dumito ka lang ha? Sabi naman ni Rigor. Hindi pwede, wag. Kita mong malakas nga ang hangin oh. Baka mamaya tamaan ka pa ng kung anong lumilipad dyan. Sagot naman ni Carmen. Talaga namang kasing malakas ang hangin sa labas. Nagkakalampagan nga ang mga bubong ng bahay sa di kalayuan. Mabuti na lamang at dumating ang kaibigan ni Rigor na si Napoy. May dala-dala itong malaking lampara. Oh, parang Rigor, kunin mo itong lampara. Hindi uubra ang kandila, malakas ang hangin. Ito, gamitin nyo na muna. Marami naman kaming lampara sa bahay eh. Sabi ni Napoy nang lumapit ito sa bahay nila. Naku, nag-abala ka pa. Naulanan ka pa tuloy. Nag-aalala namang wika ni Rigor. Pare, pumasok ka na muna rito sa bahay at magkape ka para naman mainitan ka. Naku, baka magkasakit ka. Yari ka na naman kay Linda niyan. Natatawa na lamang na wika ni Carmen. Maraming salamat ah, sabi ni Napoy. Kami nga ang dapat magpasalamat sa iyo, Napoy. Hindi kasi talaga kami makalabas. Tugon naman ng babae. Huwag na kayo lalabas, mare, pare. At mas lalong huwag nyo nang puntahan ang mga tanim nyo. Baka mamaya matamaan pa kayo ng kidlat. Agad namang tinikman ni Napoy ang binigay ritong mainit na kape. Habang nagkukwentuhan ang dalawang lalaki sa tapat ng bahay, ipinagpatuloy na lamang ni Carmen ang pagtatahi. Kinakabahan ng babae noong mga sandaling yon. Mabuti na lamang kahit na papaano'y sementado na rin ang bahay nila. Hindi na siya mag-aalala na baka liparin ang buong tirahan nila. Tumagal ng halos 5 oras ang malakas na hangin. Pagdating ng 12:00 ng gabi, maulan-ulan na lang pero wala na rin ang humahampas na hangin sa kanilang lugar. Nakahinga na ng maluwag ang mag-asawa. Nagpaalam na rin naman si Napoy sa kanila. Natulog na lamang din sila nung gabing yon. At paggising nila kinabukasan ng umaga, agad nilang tinungo ang kanilang bukirin. Dito nila napag-alaman na nasira pala ang ilang pananim nila. Pero mabuti na lang ay hindi yun ganun karami. Napilitang anihin na lamang na mag-asawa ang mga pananim na iba kesa naman masira pa ito ng malakas ulit na ulan. Sinamantala nila ang pagkakataon na sumisikat na ang araw. Dakong 9:00 na rin nang matapos sila. Mahal, punta lang ako sa kabilang bahay ha. Hahatid ko lang itong lampara kay Napoy. Maganda-ganda na rin naman ang panahon eh. Sabi ni Rigor sa babae. Sige, sisimulan ko ng maggatong dito. May mga tuyo pa namang kahoy. Sagot naman ito at sandali pang humalik si Rigor sa kanyang noo. Sinimulan na ni Carmen ang pagsasalang. Inilaga na muna niya ang baboy at nang maalalang wala palang bawang, naisipan na muna niyang tumungo sa kanilang taniman para sana pumitas na lang. Habang naglalakad siya sa kanilang bukirin, meron siyang narinig na parang iyak ng sanggol. Nung una ay hindi niya yun pinansin. Ang akala niya kasi meron lang mag-ina sa paligid. Pero nang marinig niya ulit yun, nagtaka na siya dahil 2 sanggol na ang kanyang naririnig na umiiyak. Kinain na siya ng kanyang kuryosidad. Hinanap na niya kung saan nagmumula ang iyak. Hanggang sa makalagpas na nga siya sa kanilang bukirin. Nakarating na siya sa liblib na parte. Nang muling umiyak ang 2 sanggol, dito niya na natagpuan ang mga yon. Nakita niya ang kambal na bata na nakabalot sa makapal na tela. Base sa pagkakasuri ng babae, mukhang kalalagay lang ng 2 sanggol sa pwestong yon. Diyos ko, sino bang walang pusong inang naglagay nito rito? Nag-aalala niyang wika. Hindi na muna niya kinuha ang 2 sanggol. Nagmadali siyang tinungo ang kanyang asawa sa bahay nila Napoy. Nang balikan niya ang 2 sanggol, kasama niya na si Rigor at ang mag-asawang Napoy at Linda. Maging ang mga yon ay hindi rin makapaniwala. Mukhang mayaman ang 2 batang ito. Ang gaganda ng kutis. At tignan nyo, may mga pangalan sa tela. Wika ni Linda. Agad namang binasa ni Carmen ang nakalagay na pangalan ng 2 bata. John Dave, Jenica. Sabi pa ni Carmen matapos mabasa ang 2 pangalan.
Rigor, mukhang ito na ang matagal yung iniintay ni Kumare. Sabat naman ni Napoy. Ha? Anong sinasabi mo? Nagtatakang tugon ni Rigor. Di ba matagal nyo nang iniintay na magkaanak? Baka ito na ang kaloob ng Diyos sa inyo. Biruin mo, sa dami ng lugar na pwedeng pag-iwanan ng dalawang yan, dito pa talaga malapit sa bukirin ninyo ni Mare. Mare, Clarmen, kunin nyo na ang dalawang bata. Baka kayo talaga ang karapat-dapat na maging magulang nila. Tinapik pa ni Napoy ang balikat ni Clarmen. Nagkatinginan si Clarmen at ang lalaking si Rigor. Pareho silang napaisip. Kapag tinitingnan nila ang mukha ng dalawang sanggol, nakakaramdam sila ng awa. Naisipan naman nilang dalhin yon sa pamunuan. Pero dahil nga malayo sa kanilang barangay at nababahala rin sila na baka mapunta lang sa maling tao ang dalawang bata, dinala na lamang nila ang mga yon sa kanilang bahay. Clarmen, mahal, tama ba talagang kinuha natin sila? Tanong ng lalaking si Rigor nang makabalik na sila sa kanilang bahay. Kesa naman ibigay natin ito sa pamunuan natin, mapapabayaan lang ito. O baka mamaya mapunta lang sa mga irresponsabling tao. Dahilan naman ng babae. Paano kung may magtanong kung kaninong anak yan? Alam nilang hindi tayo magkaanak, di ba? Laman pa nga tayo ng tsismisan kung minsan. Rigor, sasabihin natin sa kanila na anak ito ng kamag-anak ko. Pinaampun sa atin. Wala naman na silang pakialam doon. Sagot pa ng babae at habang inaayos ang hihigaan ng dalawang sanggol. Mula nang dumating ang dalawang sanggol na tinawag nilang sina Janjan at Jenjen, tila nagkaroon ng pagbabago ang kanilang buhay. Nananatili na lang sa bahay ang babaeng si Clarmen, habang ang lalaking si Rigor naman ang siyang nag-aani at nagbebenta ng mga pananim nila. Tila ba natuon na lamang ang atensyon ni Clarmen sa mga bata. Bagay na ikinatutuwa rin naman ni Rigor. Dahil sa wakas, naranasan na rin ni Clarmen ang maging isang ina. 2 buwan pa ang nakakalipas mula nang dumating sa kanila ang dalawang bata. Pero pakiramdam ni Clarmen, may parte ng kanyang pagkatao ang nabuo mula nang makilala niya sina Janjan at Jenjen. Kumusta ka naman, mahal? Baka naman napapabayaan mo na ang sarili mo, ha? Tanong ni Rigor nang dumating ito galing sa kanilang bukirin. Ayos lang naman ako. Ang mahalaga naman sa akin nakikita silang malusog. Tingnan mo, masaya silang nandito ka. Masayang sabi ni Clarmen. Uy, Janjan, Jenjen, wag masyadong pasaway kay mama, ha? Dapat mabait lang kayo para hindi mapagod ang mama. Ngumingiti sila sa akin. Tuwang-tuwang wika ni Rigor. Alam kasi nila na ikaw ang papa nila. Kailan ba natin sila pwedeng pabinyagan? Kapag nakaipon na tayo, Rigor, pabibinyagan natin sila. At apelyido mo ang gagamitin nila. Nakangiting wika ni Clarmen. Malapad din naman ang ngiting na ipakita ng lalaki dahil doon. Matapos ang pag-uusap na yon, dumating ang kanilang kumare at kumpare. May dala-dala ang mga yun na damit pambata. Nag-aksaya pa talaga ng oras ang mag-asawa para bilhin ang mga yun sa bayan. Naku, maraming salamat ha, Mare at Pare. Nakakahiya naman. Sabi ni Clarmen nang makita ang maliliit na damit. Ikaw naman, para ka namang ibang tao. Siyempre, masaya kami ni Napoy para sa inyo, no? Hindi nyo lang alam na lagi rin naming pinagdarasal na sana magkaanak na kayo. Kaya ngayong meron na, nakasuporta kaming dalawa. Tama si Linda. Basta pre, Mare, nandito lang kami ni Linda kapag kailangan nyo ng tulong, ha. Alam nyo naman, mas may karanasan na kami sa pag-aalaga ng bata. Manahimik ka, Napoy. Nung maliliit pang mga anak natin, lagi ka nasa sabungan, no? Pagbuelta naman ni Linda. Huwag kang magtaas ng boses. Naririnig ng dalawang bata, oh. Sagot naman ni Napoy. Natawa na lamang ang mag-asawang Clarmen at Rigor. Pero nung mga sandaling yon, masaya ang kanilang puso. Pakiramdam kasi nila ay perpekto na ang lahat. Naging mabilis ang paglakad ng panahon. Lumipas ang 10 taon. Tuluyan na ngang sila ang tumayong mga magulang ng batang sina Janjan at Jenjen. Ginawa nila ang lahat ng kanilang makakaya
para mabigyan ng maayos na buhay ang kambal. Napabinyagan nila ito na pag-aral at nasa ika-4 na baitang nasa elementarya sa kasalukuyan. Lumaki rin namang mababait at masunuri na magkapatid. Pero paminsan-minsan, sadyang pasaway ang batang lalaki na si Janjan. Mama, si kuya po may kaaway sa labas. Nagulat ang mag-asawang Clarmen at Rigor nang bumalik ng bahay si Jenjen at yun ang bungad sa kanila. Binitiwan ng mag-asawa ang mga naaning pananim at agad na pinuntahan kung nasaan si Janjan. Mabuti na lang ay nakarating sila agad. Naawat nila si Janjan na susuntukin na sana ang isa pang bata. Agad silang humingi ng paumanhin sa magulang ng bata. Pag-uwi nila sa bahay, nakatikim ng sermon ang batang si Janjan. Kailan ka pa natutong manakit, Janjan? Ganyan ba ang tinuro namin sa'yo? Di ba lagi naming pinapaalala ng mama ninyo na kapag may nangaaway sa inyo, isumbong nyo lang sa amin o kaya isumbong sa magulang nila. Hindi solusyon ang pananakit. Naiintindihan mo ba, Janjan? Sabi ni Rigor. Mararamdaman ang pagiging ama sa tinig nito. Kaya nakayuko lamang ang bata habang pinagagalitan. Ano ba kasi ang nangyari? Bakit ka mananakit ng ganon? Tanong naman ni Clarmen. Kasi po, sinasabihan nila kayong marumi palagi ang kamay at paa. Nilalait po nila kayo. Tapos kanina sabi nila, itutulak daw nila si Jenjen sa putik para maging marumi na rin daw. Gusto ko lang naman po kayong ipagtanggol, pati na rin si Jenjen eh. Sabi ni Janjan at unti-unti na rin itong umiyak. Hindi na napigilan ni Clarmen ang kanyang sarili. Nilapitan niya ang bata. Anak, naiintindihan namin ang gusto mong gawin. Tama lang na ipagtanggol mo ang pamilya mo. Pero may ibang paraan para gawin yun. Kahit na kailan hindi magiging maganda sa paningin ng Diyos ang pananakit, ha? Laging mas may mapayapang paraan. Naiintindihan mo ba, anak? Opo, Mama. Mangako ka na hindi mo na uulitin yon. Sabi naman ni Rigor. Nangangako po ako, Papa at Mama, na hindi ko na po ulitin ang ginawa ko kanina. Pero kapag sinaktan po nila si Jenjen, baka po ulitin ko ulit. Hindi malaman ni Clarmen at Rigor kung matatawa ba sila sa huling sinabi ni Janjan. Kitang-kita nila kung gaano kamahal ni Janjan ang kapatid nitong babae. Pambihira talaga tong batang ito. Ang mabuti pa, maghugas na nga kayo ng mga paa at kamay ninyo. Maya-maya ikakain na tayo. Sabi pa ni Rigor. Agad na lumabas ang dalawang bata at nagtungo sa tubigan nilang debomba. Rigor, yang si Janjan, mahal niya si Jenjen. Tingin ko, pagdating sa usaping pamilya, kaya niyang manindigan. Sabi ni Clarmen at napapangiti na lang. Kaya talaga manindigan. Kita mo naman kanina, di ba? Sinabi niya na pwede niyang maulit ang nangyari kapag nasaktan ng kapatid niya. Napapailing na lang din si Rigor. Ilang araw ang nakalipas, naghahanda na rin sila para sa nalalapit na pasukan. Todo kayod ang mag-asawa ng mga sandaling yon dahil maraming kailangang bilhin na gamit ng mga bata. Kaya kahit na halos magkapaltos, mabilad sa init at magkanda kuba-kuba ang likod, walang pakialam ang mag-asawa. Kailangan nila ng pera dahil gusto nilang makapasok ng maayos ang dalawa. Maraming salamat, Mama at Papa. May bago na naman po kaming papel. Masayang sabi ni Jenjen nang dumating ang mag-asawa dala ang mga napamiling gamit sa bayan. Mama, Papa, gagamitin ko na lang po ulit ang mga luma kong lapis para hindi na kayo bumili. Sabi naman ni Janjan. Nako, ireserba mo na lang yon. May nabili naman kaming bago ng papa ninyo. Hinaplos pa ni Clarmen ang buhok ng kambal. Pagbutihin yung pag-aaral nyo, ha? Yan lang ang kayamanan na may papamana namin sa inyo. Isa pa, ang kaalaman ang kahit na kailanman hindi mananakaw sa inyo. Kaya dapat matuto kayo. Tandaan nyo, hindi kailangan na kayo lagi ang nauuna sa klase. Ang mahalaga sa amin, meron kayong natututunan sa araw-araw. Wika naman ni Rigor. Napapatango na lang ang dalawang bata. Masaya si Clarmen habang pinagmamasdan ng dalawang bata na tuwang-tuwa sa mga bago nilang gamit.
Magaan ang kanilang kalooban na makitang naibibigay nila kahit papaano ang pangangailangan ng mga ito. Napatingin si Carmen sa tsinelas ng kanyang asawa. Pudpud na yon. Kakaunti na lang ay mabubutas na rin. Nakaramdam siya ng awa para sa lalaki. Pero sa kabilang banda, sobrang proud siya rito dahil nakikita niyang ginagawa lahat ni Rigor ang makakaya nito para sa kanilang mag-iina. Kinabukasan, maagang nagising si Carmen para siya naman ang mag-aani ng mga pananim nila, habang si Rigor naman ang magpapahinga at ang titingin sa mga bata. Habang namimitas ng pananim, napansin niyang may dalawang lalaki ang nakatanaw sa kanya mula sa kabilang kalsada. Palagay niya galing na naman yun sa mayamang pamilya sa bayan para bayaran sila ng pera at isuko ang kanilang lupain. Hindi na bago para sa babae ang ganong sistema. Noon pa man, ugali na ng mayayaman na silawin sa pera mga magsasaka para lang ibenta ang kanilang lupain. Lumipas pa ang mga araw, tuluyan nang nagsimula ang pasukan ng mga bata. Noong mga sandaling yon, halos hindi magkanda-ugaga ang mag-asawang Carmen at Rigor. Magkahalong saya at kaba ang kanilang nararamdaman bilang mga magulang ng dalawang bata. Masaya sila dahil alam nilang kakaunting baitang na lang ay makakapagtapos na rin ng elementarya ang dalawa. Kinakabahan naman sila dahil mawawala sa paningin nila sandali ang kanilang mga anak. Kahit na 10 taon na rin naman ang nakalipas, pakiramdam ni Carmen ay mga baguhang magulang pa rin sila. Bagay na mas kinasasaya nilang gawin. Mahal, ako na lang muna ang susundo sa dalawang bata mamaya ha. Magpahinga ka na lang muna rito. Alam kong pagod ka sa maghapong pamimitas ng ani natin. Maraming salamat, mahal. Masakit nga ang likod ko. Ganito siguro talaga kapag tumatanda na. Natatawa na lamang din si Carmen habang sinasabi yon. Oh, teka lang ha. Ihatid ko lang yung mga sitaw kina Mang Topper. Kanina pa kasi nagsasabi sa akin yun eh. Dagdag pa ng lalaki. Sige, bumalik ka agad ha. Baka mapakwento ka na naman eh. Sabi ni Carmen. Bumuntong hininga na lamang siya at napangiting pinagmamasdan ang asawa habang naglalakad pa uwi. Papasok na sana siya sa loob ng kanilang bahay nang biglang may dalawang lalaking dumating sa labas ng kanilang bakuran. Maayos at disente ang suot ng dalawang lalaki na yon. Sa unang tingin, aakalaing ang mga ito ang mga ahente ng isang kumpanya. Pero nang titigan ni Carmen ang tingin ng mga yon, ay nakaramdam siya ng hindi maganda. Hindi siya umalis sa kanyang kinalalagyan ngunit kinausap niya mga yon. Sino ho kayo at bakit ho kayo narito? Tanong ni Carmen. Palagay niya ayun din ang dalawang lalaking ilang araw na niyang nakikita sa bukirin. Magandang araw ho. Narito ho ba si Carmen Pinagtalunan? Tanong ng isang lalaki. Ako ho yun. Sino ho ba kayo? Mga galing po kami sa bayan. Mula po kami sa Empire Corporation. Meron lang po sana kaming gustong i-offer sa inyo tungkol sa inyong lupain. Pwede po ba kayong makausap kahit na sandali lang? Kung narito kayo para lang mag-offer sa akin ng malaking pera kapalit ng lupain namin, nagsasayang lang kayo ng oras dahil wala akong balak na ibenta ang lupain namin. Umalis na kayo. Sabi pa ng babae. Pero ayaw magpapigil ng dalawang lalaki. Ma'am, bakit hindi niyo po muna pakinggan ang mga sasabihin namin bago kayo magdesisyon? Sa mga piling tao lang namin ino-offer ang ganito, ma'am. Pwede ho ba kaming pumasok? Ay hindi pwede, dyan lang kayo. Hindi niyo ako masisilaw sa pera ninyo. Dahil kahit na kailan hindi ko ipagpapalit ang pamana sa akin ng mga magulang ko para lang sa inyo. Sisirain niyo lang ang bukid para pagtayuan ng kasino. Umalis na kayo rito bago pa ako tumawag ng pulis. Ma'am, ganito po kasi. Umalis na kayo. Hindi kayo aalis? Kumuha ng pamalo si Carmen at lumapit sa dalawa. Nagmamadali namang umalis sa mga yon. Nagkandadapa-dapa pa sila para lang makaalis. Sakto namang nakabalik na rin agad ang kanyang asawang si Rigor. Nakita pa nito ang dalawang lalaking nanggaling sa kanila. Sino yung mga yon? Binastos ka ba nila? Nag-aalalang tanong ng lalaki. Mga taga-bayan, mga ahente ng isang kumpanya. Gustong bilhin ng lupain natin. Nung nakaraan ko pa sila nakikita sa bukid eh. Sagot niya. Mga loko ang mga yun ah.
Anong akala nila sa atin? Ibebenta natin to? May halong inis na wika ni Rigor. Kaya nga pinalayas ko na sila agad. Sinabi ko na kahit kailan, hinding-hindi ko ibebenta tong lupain natin. Bahala sila sa buhay nila. Napabuntong hininga na lang ang babaeng si Carmen. Bigla niyang naalala ang sinabi sa kanya ng kanyang ina na kahit na kailan, ang kanilang lupain ang magiging yaman nila kaya dapat ay manatili ito sa kanilang pangalan. Maya-maya pa, umalis na rin si Rigor para sunduin ang mga bata. Naiwan na namang mag-isa ang babae sa kanilang bahay. Naghanda na lamang siya ng kanilang magiging hapunan. Mabilis na lumipas sa mga sandali, nakauwi na rin ang mag-aama. Masiglang lumapit sa kanya si Janjan. Habang ang batang babae naman na si Jenjen ay matamlay na dumiretso sa kanilang silid. Oh, bakit? Anong nangyari sa isang yon? Tanong ni Carmen sa kanyang asawa. Ang sabi niya sa akin, masama daw ang pakiramdam niya. Mainit nga eh. Sagot naman ng lalaki. Pagpahingay na lang muna. Kapag tumaas pa ang lagnat mamaya, punasan ng basang dimpo tapos painumin na lang ng gamot. Ako nang bahala kay Jenjen. Ikaw na lang dito kay Janjan. Pagsapit ng kinagabihan, tuluyan ang tumaas ang temperatura ng katawan ng batang si Jenjen. Hindi na yun kinakaya ng gamot na pinapainom nila. Natataranta na si Carmen dahil hindi na rin normal ang init ng katawan nito. Pupuntahan ko si Pareng Napoy. Papahatid tayo sa ospital. Walang sinayang na pagkakataon ng lalaki at dali-dali na rin tong lumabas ng kanilang bahay. Pagbalik nito, kasama na nito si Napoy. Nasa harapan na rin ng kanilang bahay ang tricycle. Binuhat naman agad ni Carmen si Jenjen, habang kay Rigor naman ang batang si Janjan. Agad silang bumiyahe patungo sa ospital. Mabilis lang naman ang kanilang biyahe kaya nakarating sila agad. Kung hindi pa magagalit si Rigor sa ospital, hindi pa yun aasikasuhin ng mga tao ron. Mukha kasi silang walang pera base sa kanilang suot. Ganon kasi ang sistema sa ospital nila sa bayan. Kapag mahirap ka, hindi ka madalas na uunahin. Maliban na lang kung ikaw ay palaban at talagang maninindigan. Magiging maayos lang naman po si Jenjen, di ba po? Nag-aalalang tanong ng batang si Janjan. Magiging maayos din ang kapatid mo. Gagawin ng mga doktor ang makakaya nila para gumaling si Jenjen. Sabi naman ni Carmen sa batang malapit ng umiyak. Kahit na kailan wala talagang pagbabago ang sistema sa ospital na to. Kung hindi ka magwawala, hindi ka pa nila papansinin. Dismayadong wika ni Napoy. Nakaupo lamang sila sa gilid habang naghihintay ng magiging salita ng doktor. Kaya nga kailangan dito marunong kang pumalag sa kanila. Kapag nakikita kasi nilang kaya kanilang baliwalain, hindi ka nila papansinin. Alam mo naman ang lipunan na to. Kapag mahirap ka, hindi ikaw ang dapat unahin para sa kanila. Sabi naman ni Rigor. Bakit po, Papa? Bakit po hindi nila uunahin ng mahirap? Tao rin naman po tayo, di ba? Tanong pa ni Janjan. Masyado ka pang bata para intindihin ang mga ganitong sitwasyon, anak. Ang isipin mo na lang, narito na ang kapatid mo at magiging maayos na rin ang lagay niya mamaya, ha? Nakangiting wika ni Rigor. Sa halos 1 oras nilang naghihintay sa labas ng silid ni Jenjen, lumabas na rin ang babaeng doktor at agad din naman silang kinausap. Sa ngayon napatigil na namin ang pagkirot ng kanyang tiyan, pero hindi tayo makakasiguro kung kailan ulit ito sasakit. Kaya pinapayo ko na dito na muna siya sa ospital para mas maobserbahan namin. Nang sa ganon, mas mapag-aralan namin kung papaano aalisin ang tumutubong bukol sa gilid ng kanyang bituka. Paliwanag ng doktor. Sandali, anong bukol ang sinasabi ninyo? Nagtataka at nag-aalalang tanong ng babaeng si Carmen. Yun ang hindi pa natin alam. Sa ngayon kasi hindi pa malinaw kung anong klase ng bukol yon. Kaya nga dapat dumito na muna siya sa ospital para maobserbahan at malaman natin kung ano ang bukol na yon. Sige po, gawin niyo po ang lahat na makakaya niyo para malaman at matanggal kung ano man ang bukol na yon. Pakiusap, iligtas niyo po ang buhay ng anak ko. Wika ni Rigor. Tumango na lamang ang babaeng doktor at naglakad na rin palabas. Kailangang maoperahan si Jenjen. Yun lang ang nakikita nilang paraan para mawala ang bukol na sinasabi ng doktor.
Pero ang iniisip nila ay kung saan sila kukuha ng pera para ipa-opera ang bata. Malaki kasi ang halaga na kakailanganin nila. At kahit ibenta nila ang lahat ng pananim na naani nila, hinding-hindi yun kakasya kahit nakalahati lang. Rigor, saan tayo kukuha ng pera? Tanong ni Clarme nang makauwi na sila sa kanilang bahay. Nakatulog na si Janja noong mga sandaling yon. Habang silang mag-asawa ay gising na gising pa rin. Nag-iisip kung ano maaaring maging solusyon sa kanilang problema. Hindi ko rin alam, mahal. Ang laki ng kakailanganin natin. Paano kung patusin ko na yung alok ng dalawang lalaki? Sa tanong na ito ni Clarmen ay tila hindi yun nagustuhan ng lalaki. Gusto mo bang multuhin tayo ng mga magulang mo? Ano ka ba? Pamana sa'yo yan, kaya dapat hindi mo yan ibenta. Ikaw na rin ang nagsabi, di ba? Hindi mo hahayaan na mapunta ang lupain na ito sa ibang tao. Anong gagawin natin? Wala naman tayong ibang mapagkukunan ng pera. Kahit lumuha tayo ng dugo, wala tayong mapipiga. Akong bahala, mahal. Lahat ng pwede kong lapitan sa mga kamag-anak ko, lalapitan ko. Susubukan ko ring lumapit sa mga politiko. Baka naman may maawa sa kanila at mabigyan tayo. Sabi ni Rigor at isang malalim na paghinga na lamang ang nagawa nito. Sandaling natahimik ang kanilang pag-uusap nang biglang may kumatok sa kanilang pintuan. Nagkatinginan na mag-asawa. Kung si Napoy o Linda kasi ang kumakatok, magpapakilala naman agad ang dalawang yon. Pero sa pagkakataong yon, tahimik lang sa labas at walang nagsasalita. Kaya naman si Rigor na ang kusang lumapit doon. Hawak-hawak nito ang itak. Pagbukas niya ng pintuan, bumungad sa kanya ang isang babaeng kasing edad lang nila. Pero maganda yon at maputi, matangkad at may kapayatan. May dala-dala itong isang bag na hindi naman kalakihan. Lumapit na rin si Clarmen noong mga sandaling yon. Sino po kayo? Ano pong kailangan ninyo? Tanong ni Clarmen. Mukha namang matino ang babae kaya walang nararamdaman na kahit na anong kaba ang dalawang mag-asawa. Sa halip, nakita pa nga nilang nakakaawang mukha nito. Parang pagod na pagod. Parang ilang araw nang hindi nakakatulog. Kailangan nyo ng pera para maoperahan ang anak ninyo. Narito ko para tulungan kayo. Sabi ng babae sa kanila. Teka, sino muna kayo? Kilala nyo ba kami? Bakit nyo naman kami tutulungan? Nagtatakang tanong ni Rigor. Hindi nagsalita ang babae. Sa halip, sa pilitan nitong inabot kay Clarmen ang bag. Pagtingin ni Clarmen sa loob, nakita niyang may laman na pera yon. Limpak-limpak. Ang dami nito ah. Siguro kasama ka ng mga lalaking gustong bumili ng lupain namin ano? Sagot naman ni Clarmen. Hindi ako parte ng kahit na anong kumpanya na iniisip ninyo. Nandito lang ako para ibigay ang perang yan dahil kailangan ng bata yan. Paano nga kami magtitiwala sa'yo kung hindi ka naman namin kilala? Bigla-bigla ka nalang darating at magbibigay ka ng ganyang kalaking pera. Baka mamaya galing pa ito sa masama eh. Baka kami pa mapahamak dito. Inilapag ni Clarmen ang bag sa harapan ng babae. Ako ang ina ng kambal. Sabi ng babae. Napanganga ang mag-asawa at hindi agad nakasagot. Natameme sila sa kanilang narinig. Nang tingnan ni Clarmen ng maigi ang babaeng yon, tila napansin niyang parang kamukha nga ito ni Janjan at Jenjen. Miss, hindi kami nakikipaglokohan dito ha. Meron kaming problema ngayon at wala kaming oras sa mga ganitong nandito ako bilang ina. At tulad mo na ina rin, alam kong wala kang ibang iisipin kundi ang kapakanan ng mga anak natin. Pero hindi ako pumunta rito para kunin sila at wala sa isip ko na kunin sila dahil mapapahamak sila sa akin. Kaya tanggapin nyo na ang pera. Isipin nyo na lang na para ito sa bata. Magtiwala kayo sa akin. Sabi pa ng babae. Ikaw ang ina? Tapos may lakas ka ng loob ngayon na magpakita? Kung talagang ikaw nga ang ina, napakasama pala ng ugali mong iwan sila sa liblib na lugar 10 taon nang nakakalipas. Tapos ngayon lilitaw ka, magbibigay ka lang ng pera? Ni hindi mo man lang sila gustong makita? Anong klase kang ina? Mararamdaman na ang galit sa tinig ni Clarmen sa mga sandaling yon. Kaya naman pinapakalma na ito ni Rigor.
Wala akong oras para magpaliwanag, pero lahat ng ginawa ko noon hanggang ngayon, para yun sa kanilang dalawa. Pakiusap, tanggapin nyo na ang pera. Hindi ako pwede magtagal dito. Hindi ako pwedeng masundan ng mga humahabol sa akin dahil mapapahamak sina John, Dave at Jenica. Hinawakan ng babae ang kamay ni Carmen at naiyak na rin yun. Patawarin mo ko kung ikaw ang sumalo ng responsibilidad na dapat ay sa akin. Pero hindi ako karapat-dapat sa kanila dahil hindi sila ligtas sa pangangalaga ko. Maraming salamat sa pagpapalaki ng maayos sa kanila. Pakiusap, pagtapos ng pag-uusap na to, wag nyo na lang sasabihin sa dalawang bata ang tungkol sa akin. Gusto kong isipin nilang habang buhay na wala silang ina na gaya ko. Sige na, kailangan ko nang umalis. Kunin nyo na ang pera. Sapat na yan para maoperahan si Jenica at para makapamuhay kayo ng mas maayos. Wika ng babae. Paalis na sana yon pero hinabol pa ito ni Carmen. Nahawakan niya ang babae sa kamay. Kung ikaw nga ang ina nila, anong pangalan mo? Tanong niya. Annalisa. Yun ang pangalan ko. Tuluyan ang umalis ang babae at hinayaan na lamang yun ni Carmen. Pagbalik niya kay Rigor, hawak-hawak na ng lalaki ang bag. Nilabas nila ang pera sa lamesa. Hindi sila makapaniwala. Nanlaki ang kanilang mga mata. Carmen, ang laking pera nito. Baka mamaya galing ito sa masama. Baka mamaya mapahamak tayo rito. Tanggapin natin ang perang ito. Sigurado ka ba, mahal? Hindi natin kilala ang babaeng yun. Sabi ni Rigor na mararamdaman ang labis na pag-aalala. Nararamdaman kong totoo ang sinasabi niya. Nararamdaman ko ang pagiging ina sa puso niya, Rigor. Hindi ko maipaliwanag pero nang hawakan kong kamay niya at tingnan ko ang mga mata niya, nakita ko roon ang pagmamahal ng isang ina. Kung siya nga ang ina ng dalawang bata, bakit hindi niya man lang tingnan si Janjan dito sa loob? O kaya puntahan man lang si Jenjen sa ospital? Nagtatakang tanong ng lalaki. Yun ang hindi natin alam. Pero base sa sinasabi niya, may banta sa buhay nilang mag-iina, Rigor. Kailangan nating tanggapin ang perang ito para protektahan din ang mga anak natin. Tingin ko, totoo ang sinasabi niyang nasa panganib ang buhay nila. Kaya iniwan niya sa liblib na lugar noon ang dalawang bata. Saad pa ng babae. Bumuntong hininga na lamang si Carmen. Hindi siya makapaniwalang sa loob lang ng maghapon na yun, ang dami na agad nangyari sa buhay nila. Habang tulog naman si Janjan, binilang nila ang pera na nasa kanila. Sobra-sobra na yun para sa operasyon ng bata. Umabot na kasi yun ng 2,000,000 at kalahati. Kaya kinabukasan, hindi na sila nag-atubili pa. Tumungo na sila ng ospital at nagbayad na rin ng pampaopera. Nalaman na rin nila na ang bukol na nasa gilid ng bituka ni Jenjen ay isang impeksyon na kung hindi aalisin, maaaring maging kansero sa katawan ng bata. Matapos makapagbayad, binili na rin nila lahat ng gamot na kakailanganin. Maghapon ding nag-asikaso ang mag-asawa. Dakong 4:00, umalis na naman si Rigor para sana sunduin naman si Janjan sa eskwelahan. Naiwan na namang mag-isa si Carmen sa ospital. Mga bandang 6:00, naabutan niyang gising si Jenjen. Umiiyak ito nang makita siyang pumasok ng silid. Mama, tinutusok nila ako. Ayoko na po rito, Mama. Wika ni Jenjen. Anak, kailangan nilang gawin yun para gumaling ka agad. Di ba gusto mong gumaling para makapasok ka ulit sa eskwelahan? Masakit po kasi ang ginagawa nila. Anak, ganun talaga. Minsan sa buhay, kailangan natin masaktan para makausad tayo. Sigurado naman ako na pagkatapos nito, magiging maayos na rin naman lahat sa'yo. Paliwanag ng babae. Nasaan po si Kuya Janjan at si Papa Rigor? Tanong ng bata na kanina pa nakatingin sa pintuan. Sinundo ng Papa Rigor mo ang Kuya Janjan mo. Huwag ka mag-alala ha. Didiretso naman sila rito sa atin para dalawin ka. Ngumiti na lamang ang babaeng si Carmen.
Isang malapad na ngiti na lang din ang naitugo ng batang si Jenjen. Muli itong nakatulog nung mga sandaling yon at pagising nito, katabi na nito ang kanyang kakambal na si Janjan. Habang ang mag-asawa naman ay nakaupo lang sa gilid ng kama niya. Tuwang-tuwa ang batang babae, pero habang nagkakasiyahan, sandaling nag-usap ang mag-asawa. Sabi ng doktor kanina, kapag lumabas na ang resulta mamaya, baka bukas o sa makalawa sisimulan na nilang operahan ng bata, Rigor. Kinakabahan ako. Masyado pang bata ang katawan ng anak natin. Sabi ni Clarmen. Magiging maayos lang si Jenjen, mahal. Gagawin ng mga doktor ang makakaya nila. Magagaling naman ang mga doktor dito kaya wala tayong dapat na ipag-alala. Ang isipin na lang natin, kapag natapos ng operasyon, hindi na rin lalala ang bukol. Isipin mo na lang na naagapan ng mas masakit pa sanang dadanasin ng anak natin. Wika ni Rigor at hinaplos pa ang mukha ng asawa. Tumingin si Clarmen sa dalawang bata. Kitang-kita niya kung gaano kasaya ang mga ito habang nagkukwentuhan. Muli na namang naalala ni Clarmen ang babaeng si Annalisa. Sa isip-isip niya kasi, gusto niyang ipaalam sa dalawang bata ang tungkol sa tunay nilang ina. Pero hindi pa yun ang tamang pagkakataon para doon. Kaya naman mas pipiliin muna nilang ilihim sa kambal ang tungkol doon. Lumipas ang 2 araw, sinimulan na ang operasyon sa bata. Maghapon silang naroon sa ospital. Hindi na rin nakapasok ang batang si Janjan. Naging matagumpay ang operasyon ayon sa mga doktor. Bagay na labis naman nilang ikinatuwa dahil nakahinga na rin sila ng maluwag. Sa mga dumaang araw, unti-unting nagiging maganda ang kalagayan ng batang si Jenjen. Sa tulong ng mga gamot na kanilang binili, mas napapadali ang paggaling ng opera ng bata. Mama, kailan po ba ako pwedeng pumasok? Gusto ko na po kasing makita si Mami. Wika ng batang si Jenjen. Nilapitan naman ito ng ina at hinaplos ang ulo. Ngumiti ng malapad ang babaeng si Clarmen. Malapit ka na rin makapasok, anak. Kailangan mo na lang kumpletuhin ang araw na sinabi ng doktor. Kapag natapos na yon, siguradong makikita mo na rin si Ma'am Lani mo. Sabi ni Clarmen. Sakto namang dumating ang mag-amang si Rigor at Janjan. May dala-dala yung pagkain galing sa bayan. Nandito na kami. Pasensya na at medyo natagalan ha. Nagkaroon kasi ng banggaan sa bayan Medyo naharangan ng daan. Wika ni Rigor at saka inilapag ang mga dala sa mesa. Mama, may binili po sa akin si Papa na laruan. Tapos manika naman po kay Jenjen. Masayang sabi ni Janjan. Oh, narinig mo ang sinabi ng kuya mo? May manika kang bago. Sabi ni Clarmen. Maraming salamat po, Papa. 2 na po ang manika ko. Pero bakit niyo po ako binilan ulit? Marami po ba tayong pera? Tanong ni Jenjen. Nagkatinginan na mag-asawang Clarmen at Rigor. Hindi nila pwedeng sabihin sa 2 bata kung saan galing ang perang ginagastos nila para sa mga pangangailangan ng kambal. Nagdahilan na lamang si Clarmen noong mga sandaling yon. Nakarami kasi ng benta ang papa nyo. Kaya ayan, marami tayong pera ngayon. Sabi na lamang ng babae. Mabuti na lang at hindi na rin nag-usisa pa ang 2. Natuon na lamang ang atensyon ng 2 bata sa kanilang mga bagong laruan. Noong gabing yun, tumungo si Clarmen sa bahay ni Linda at Napoy. Ihahatid niya ang pasalubong na binili ni Rigor. Bukod sa kanilang 2, ang mag-asawang Napoy at Linda ay alam din ang tungkol sa tunay na ina ng 2 bata. Kampante naman ang babaeng si Clarmen na hindi magsasalita ang mag-asawa tungkol sa bagay na yon. Nako, nag-abala ka pa, Mare. Maraming salamat Wika ng babaeng si Linda nang pagbuksan nito ng pinto si Clarmen. Naku, wala pa yan sa lahat ng naitulong nyo sa amin noon. Tugon naman ni Clarmen sa kanyang kumare. Pero kumare, ingat-ingat Ngayong marami kayong pera, pwedeng malagay ang buhay nyo sa alanganin. Huwag magpapahalataan na maraming pera, Mare Oo naman, Maring Linda. Nakakatuliro nga
Kapag lalabas ako ng bahay, pakiramdam ko may mga sumusunod sa akin. Alam mo, Mare, talagang ibang dulot ng pera sa buhay ng tao no? Naku ka, totoo yan, Clarmin. Basta mag-iingat ka palagi ha, kayo ni pare. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap ay umalis na rin si Clarmin. Naging payapa naman ang gabing yun para sa kanila. Pero kinabukasan, habang abala ang dalawa sa pag-aani ng kanilang tanim sa kanilang bukirin dakong 1:00 ng hapon, may 3 lalaki na dumating. Iba ito kumpara sa naunang 2 lalaki na kumausap kay Clarmin. Noong unay inakala ng mag-asawa na panibagong ahente na naman yon ng ibang kumpanya. Pero kinabahan silang dalawa nang makitang may mga nakasukbit na baril sa tagiliran ng mga yon. Ano pong may paglilingkod namin sa inyo? Tanong ni Rigor sa 3. Nagkatinginan muna ang mga yon. Mga ilang sandali lang, lumapit na ang isang lalaki na mukhang leader ng 3. Maangas itong tumingin kay Rigor. Tindig pa lang ng lalaki, alam na agad ng mag-asawa na walang gagawing matino ito. May tatanong ako sa inyo. Sumagot kayo ng tama. Kapag hindi ko nagustuhan ang sagot ninyo, malilintigan kayong dalawa sa akin. Wika ng lalaki. Sandali, sino ba kayo? Bakit kayo nagbabanta ng ganyan? Wala namang kaming kasalanan sa inyo Tanong naman ni Clarmin. Hindi na mahalaga kung sino kami. Ang mahalaga, yung sasabihin ninyo. Brad, teka lang naman. Bakit naman sabihin niyo sa akin kung nasan si Annalisa? Nang marinig ng mag-asawa ang sinabi ng lalaki, tila nakaramdam na ng kaba ang dalawa. Napapalunok na lamang ng laway si Rigor. Si Clarme naman ay napahigpit na lang din ang hawak kay Rigor. Sinong Annalisa ang sinasabi ninyo? Hindi namin kilala ang sinasabi nyo. Nagkakamali yata kayo. Hinawakan ng lalaki ang kwelyo ni Rigor. Sa puntong ito, mas naging tensyonado na rin ang pakiramdam ni Clarmen. Kahit na may hawak naman silang itak na pwede nilang gamitin pamprotekta sa kanilang sarili. Huwag ka nang magkaila. Anong sinabi sa inyo ni Annalisa at anong ugnayan nyo sa kanya? May nalalaman ba kayo sa 2 anak niya? Sumagot kayo na maayos. Kasi kapag pinutok ko tong hawak ko sa mga bungo ninyo, wala na kayong magagawa. Yung babaeng parang baliw na maputi? Oo, merong babae nung gabi na dumaan sa bahay. Pero hindi naman namin kilala. Kung nakita nyo siyang napadaan sa amin, nagkakamali kayong isipin na kilala namin siya. Hindi nga namin alam kung anong pangalan ng babaeng yon. Lumapit lang siya sa amin para manghingi ng pagkain. Pero wala naman kaming binigay kaya umalis din agad. Hinabol ko siya para sana bigyan na lang ng pera, pero hindi naman niya tinanggap. Pagdadahilan na lamang ni Clarmen. Agad naman itong sinegundahan ng kanyang asawa. Tama ang asawa ko. May isang babae na parang baliw na lumapit sa amin nung nakaraang gabi. Pero wala naman siyang sinasabi sa amin tungkol sa anak niya. Sabi naman ni Rigor, hindi baliw si Annalisa. Huwag niyo akong tarantaduin. Tinutukan ng lalaking yun si Rigor. Kinabahan naman si Clarmen pero mas pinili nitong maging kalmado para makapag-isip ng tamang palusot. Yun ang iniisip namin sa kanya. Pilit niyang hinahanap sa amin yung asawa niya. Hindi naman namin kilala yun. Sinasabi niyang kapatid daw ng asawa ko ang asawa niya. Sino ba ang asawa niya? Maniwala kayo sa amin, wala kaming alam. Wala kaming ideya kung sino si Annalisa. Sabi pa ni Clarmen. Binitiwan na ng lalaki si Rigor. Bumuntong hininga na lamang ang lalaki. Boss, baka nga nabuwang na si Annalisa sa kakatago. Wala na rin pera yun eh. Baka nagpalaboy-laboy. Sabi pa ng isang lalaki na sabog naman ang buhok. Wisit na buhay ito. Napapagod na ako sa kakahanap sa siraulong yun eh. Kundi lang dahil sa utos ni Sir Gustavo, hindi ko to gagawin. Oy, kayong dalawa. Kapag nalaman kong nagsisinungaling kayo, babalikan ko kayo, tandaan nyo. Alam ko kung saan kayo nakatirang dalawa. Hindi na nagsalita si Clarmen at Rigor. Hinayaan na lamang nilang makaalis sa mga yon. Nang tuluyan ang mawala sa paningin nila ang 3 lalaki, tila ba nanlambot ang tuhod ng babae. Napakapit na lamang siya sa kanyang asawa. Clarmen, tingin ko kailangan muna nating umalis sa bahay natin.
Wika ng lalaki. Hindi tayo pwedeng umalis. Kapag ginawa natin yun, baka maghinala sila. Mamamanmanan nila tayo, Rigor. Huwag tayong gagawa ng kahit na anong bagay na magtutulak sa kanila para maghinala. Sagot naman ni Clarmin. Anong gagawin natin ngayon? May banta na sa buhay natin. Baka mamaya magulat na lang tayo, may isa nang mapahamak. Kailangan lang nating kumilos na parang walang nangyari. Huminga na lamang ng malalim ang mag-asawa. Pero sa kaloob-looban nila, hindi nila maiwasang hindi mag-isip ng kung ano-ano. Balisa ang dalawa sa mga sumunod na oras. Pagsapit ng gabi, kapansin-pansin ang kanilang pagiging tahimik. Kahit ang dalawang bata ay nagtataka na rin. Iba na lamang ang sinabi nilang dahilan. Lumipas pa ang mga araw, naging laman pa rin ang utak ni Clarme ang mga sinabi sa kanila ng lalaki. Maging siya'y napapaisip na rin kung dapat pa ba silang manatili roon. Pero gaya nga ng kanilang napag-usapan, kumikilos na lamang sila ng normal. Tipong walang nangyaring pagbabanta. Araw ng linggo, naisipan ng pamilya na magtungo sa bayan para makapagsimba naman. Masaya ang mga bata dahil nakalabas na naman sila. Pero habang naglalakad ay hindi sinasadyang mabangga ni Janja ng isang lalaki na may magandang sapatos. Pustura pa lamang nito ay masasabi na ni Clarme na mayaman ang lalaki. Nasa harapan din kasi yon ng sasakyan kasama ang iba pang lalaki. Iritadong inilag ng lalaki ang kanyang sapatos kahit na narumihan na rin ito. Sa pagkakatansya ni Clarmin, kasing edad o mas matanda lamang yun sa kanila ng ilang taon. What are you doing? Tanong ng lalaki. Agad namang lumapit ang mag-asawang Clarmin at Rigor. Pasensya na po kayo, sir, kung naapakan ng anak namin ang sapatos nyo. Wika ng babae. Pasensya? No, hindi ako tumatanggap ng pasensya mula sa ibang tao. Wipe my shoes! Sabi pa nito. Po? Ang sabi ko, punasan niya ang sapatos ko. Nakialam naman si Rigor ng mga sandaling yon dahil pakiramdam nito, iniinsulto nito ang kanyang mag-ina. Mawalang galang na po, pero hindi naman po tama na ipagawa niyo sa bata ang... Hindi na naituloy ni Rigor ang kanyang sasabihin nang putulin nito ng lalaki. Ngumiti ito ng nakakaloko at tumingin pa sa kanya na parang nandidiri. Then do it. Ikaw ang gumawa. Punasan mo ang sapatos ko. Kung hindi, sisingilin ko kayo. Kulang na kulang pa ang buhay ninyo sa ibabayad nyo rito. Nagkatinginan si Clarmin at si Rigor. Kaysa si Janja nang gumawa ng bagay na yon, si Rigor na lamang ang magkukusa. Wala na siyang pakialam sa pride niya. Ang mahalaga, hindi na lumaki pa ang gulo. Ayaw na rin naman kasi ni Rigor na humaba pa ang usapan na yon. Batid niyang mayamang tao ang kaharap nila. Wala silang kalaban-laban doon kung papalagan pa nila. Kumuha ng panyo ang lalaking si Rigor at pinunasan nga ang sapatos ng lalaki. Nang matapos yon ay tinawanan pa sila ng kaharap nila. Next time, subukan ninyong bantayan ang anak ninyo. Sobrang ligalig eh. Wika pa nito. Gigil na gigil si Rigor noon, pero pinapakalma na lamang siya ni Clarmin. Matapos ang insidenteng yon, nagtungo na lamang sila sa loob ng simbahan. Pinagdasal na lamang nila ang lalaking nakausap nila. Makalipas lang ang halos 2 oras, natapos na rin ang misa. Tila nakalimutan na agad nila ang nangyari. Masaya silang lumabas ng simbahan at namili ng sampagita at cotton candy para sa 2 bata. Perpekto na sana ang mga sandaling yon kung hindi lang sana lumitaw muli ang 3 lalaki na kanilang nakausap. Nakasalubong nila yun sa daan. Nagkatinginan sila at bumaba ang tingin ng lalaking yun sa kanilang 2 anak. Nilagpasan lang naman nila yon at nagkunwaring hindi niya nakilala ang 2. Pero hindi nila inaasahang yun na pala ang simula ng kanilang kalbaryo. Kinagabihan, magkakasama silang naghahapunan sa bakuran.
naroon din ang mag-asawang si Napoy at Linda. Yun sana ang selebrasyon nila ng tuluyang paggaling ni Jenjen mula sa sakit nito. Nako, nakalibre na naman kami ni Linda ng pagkain sabi ni Napoy at hinampas naman ito ni Linda. Tuwang-tuwa ka naman. Alam nyo itong sinapoy, ang kuripot nito pagdating sa pagkain. Pero kapag sa abong, aba, kahit walang pera yan, biglang nagkakaroon. Buwelta naman ni Linda. Yan ka na naman sinisiraan mo na naman ako sa kanila. Huwag kayong maniwala dyan, Mare at Pare May dalaw kasi si Linda kaya ganyan yan. Natatawa pa si Napoy. Baka naman buntis ka, Mare. Nanunukso namang wika ni Carmen. Ako mabubuntis? Nako, mahina na nga itong sinapoy Mahina ka pala pre. Natatawa namang sabat ni Rigor. Natigil lang ang kanilang kasiyahan nang biglang may kalalakihan na pumasok ng kanilang bakuran. Nang maglabas na ng baril ang mga yon, wala nang nagawa si na Carmen kundi ang mapatayo. Agad na umiyak ang kambal dahil sa karahasan na ginagawa ng mga kalalakihan. Dinakma ng mga yun si Rigor at Napoy at iginilid. Ano bang ginagawa nyo rito? Sinabi ko na sa inyo, hindi namin kilala si Annalisa. Sabi ni Carmen. Di ba sinabi ko sa inyo na kapag nagsinungaling kayo sa akin, babalikan ko kayo? Ako pa ang gagaguhin nyo? Mga lintik pala kayo Ayoko mapahamak kay Sir Gustavo, no? Kaya ngayon, umamin kayo sa akin. Nasaan si Annalisa? Tanong lang lalaking tumatayong pinuno ng mga armado. Bakit ba ang kulit mo? Sinabi na nga namin na hindi namin siya kilala at mas lalong wala kaming ideya kung nasaan siya. Sabat ni Rigor. Sinampal ito ng lalaki na malakas. Mas lalo namang umiyak ang dalawang bata. Hindi nyo kilala si Annalisa? Sige, itong sagutin ninyo. Bakit kamukha ni Annalisa ang dalawang batang ito? Sumagot kayo! Anong kamukha ang pinagsasasabi mo? Anak namin yan. Ako ang nagluwal dyan. Kami ang nagpalaki dyan. Mga nakadroga ba kayo at bakit kayo ganyan mag-isip? Sabi pa ni Carmen. At dahil dito, tuluyan ang nairita ang lalaking may hawak ng baril. Akmang lalapitan na nito ang babae nang biglang nakawala si Rigor. Inagaw nito ang baril ng katabi niya at agad na tinutukan ng lalaki. Subukan mong kantiin ang pamilya ko. Hindi ako magdadalawang isip na iputok to sa'yo. Bitiwan mo ang baril mo, pati ang mga kasama mo. Kung hindi ipuputok ko talaga to sa bungo mo. Bitiwan mo! Galit na wika ni Rigor. Walang nagawa ang lalaki. Marahan itong binitiwan ng baril, pati na rin ang mga kasamahan nito. Ngayon umalis kayo. Umalis kayo rito at wag na kayong babalik. Walang nagawa ang mga lalaki. Masama ang tingin nito sa kanila habang naglalakad palabas ng bakuran. Inambahan pa yon ni Napoy ng suntok. Nang mawala na ang mga lalaki ay nakahinga na rin ng maluwagan lahat. Agad namang ipinasok ni Linda ang dalawang bata. Isa-isa namang kinuha ni Napoy ang baril sa lapag. Nung mga sandaling yon, kabado pa rin si Carmen. Itago lang natin ang mga baril na yan. Para sa susunod na punta nila, may magagamit tayo. Sabi ni Rigor. Mahal, alam mong masama ang pumaslang ng tao. Carmen, kung malalagay kayo sa alanganin, wala na akong pakialam kung masama o hindi. Basta ang akin lang, kailangan ko kayong protektahan. Pero tingin ko, kailangan na talaga nating umalis dito. Meron ng ideya ang mga lalaking yon. Sa susunod nilang balik dito, nakasisiguro kung hindi lang ganito ang mangyayari. Isang malalim na paghinga na lamang ang nagawa ni Rigor. Napahigpit ang hawak ni Carmen sa kamay ng kanyang asawa. Makalipas lang ang ilang sandali, magkakasama pa rin sila sa loob ng bahay. Nakatulog na lamang ang dalawang bata sa kakaiyak. Hindi sila makatulog. Para silang minumulto ng pagbabanta ng mga armadong lalaking yon. Dakong 4:00, pinaidlip na ni Carmen si Rigor. Ang kasamang gising na lamang ni Carmen ay ang mag-asawang sina Linda at Napoy. Carmen, matulog ka na. Kami nang bahala ni Linda na magbantay dito. Sabi ni Napoy sa kanya. Ayos lang ako. Hindi rin naman ako dinadalaw ng antok. Uy, pasensya na kayo kung nadadamay kayo rito ha. Nakakahiya na. Nalagay pa sa alanganin ang buhay ninyo. Sabi ni Carmen sa kanila.
No ka ba, Maring Carmen? Malaki rin naman ang utang na loob namin sa inyo. Nakakalimutan mo na bang nung may sakit ang bunsong anak namin, kayo nag-asikaso at nagatid sa kanila sa ospital kasi wala kami pareho? Kung hindi dahil sa inyo, baka kung anong nangyari sa anak namin noon. Kaya itong ginagawa namin, bumabawi lang kami sa kabutihan ninyo. Hinawakan pa ni Linda ang kanyang kamay. Sumapit na ang kinaumagahan na natiling mulat ang mata ni Carmen. Pero dakong 8:00 ay nakatulog na rin ito nang magising na ang lalaking si Rigor. Hindi na rin muna pinapasok sa eskwelahan ng 2 bata dahil na rin sa nangyari. Nagising lamang si Carmen nang alugin siya ni Rigor. Napabangon siya nang marinig ang sinasabi ng asawa. Carmen, gising. Kailangan muna nating umalis dito. Ha? Bakit? Tanong niya. Nakita ni Linda sa kanto ang mga lalaking nandito kagabi. May kasama na silang marami. At parang kasama ng mga yun ang pinaka-boss nila. Pakiramdam ko, yun ang asawa ni Annalisa. Nagmamadaling bumangon ang babae. Takot na takot siya sa kanyang nalaman. Agad nilang inihanda ang 2 bata. Dinala na rin nila ang mga gamit na kakailanganin nila. Dala na rin nila ang perang binigay sa kanila ng babaeng si Annalisa. Hindi man nila alam kung saan ang destinasyon nila, tumakbo na rin sila paalis. Kailangan lang nilang makalayo. At nung mga sandaling yon, wala na silang pakialam kung pagtinginan sila ng ibang tao. Nang makarating na sila sa kalsada, isang itim na sasakyan ang tumigil sa kanilang harapan. Kabadong-kabado ang mag-asawa ng mga sandaling yon. Pero nang ibaba na ang salamin ng sasakyan, isang lalaking naka-eyeglass ang bumungad sa kanila. Sumakay na kayo, Rigor, Carmen. Sino ka? Tanong ni Rigor. Mapapahamak ang 2 bata kung magtatanong ka pa ng ganyan. Sakay na! Kahit na nagdududa sila sa lalaki, mabilis na lamang silang pumasok sa loob ng sasakyan. Agad namang pinaharurot ng lalaki ang sasakyan, kaya madali silang nakaalis sa kanilang lugar. Nang nakalayo na sila, itinigil na muna ng lalaki ang sasakyan sa isang liblib na lugar. Lumabas ito at sumunod naman ang mag-asawa. Alam kong nagtataka kayo kung sino ko. Kaya magpapakilala muna ako para mabawasan ang pagkabahala nyo. Ako si Eric. Magkakilala kami ni Annalisa. Sa katunayan, akong pinagkakatiwalaan ni Annalisa tungkol sa kaligtasan ng 2 bata sa sitwasyon na ito. Teka, naguguluhan kami. Ano ba talagang nangyayari? Tanong ni Carmen. Ikukwento ko sa inyo mula umpisa. Kaya makinig kayo ng maigi, ha? Wika ni Eric at huminga pa ito ng malalim. Sa hindi malamang dahilan, mas lalong tumaas ang level ng kaba ng babae. Pakiramdam niya, mas magdudulot ng takot sa kanya ang mga malalaman nila mula kay Eric. Sa reaksyon pa lang kasi ng mukha ng lalaki, pakiramdam nila ay mabigat na problema ang daladala nito. Ang asawa ni Annalisa ay si Gustavo. Siya ang boss ng mga lalaki nang gugulo sa inyo. Si Gustavo ay anak ni Don Felix. Mayamang tao si Don Felix. Pero hindi nito makasundo ang nag-iisang anak na si Gustavo. Kaya naman naisipan ng Don na kapag nagkaanak si Gustavo, sa 2 bata ipapamana ang lahat ng kayamanan sa oras na mawala na ang matanda sa mundo. Ilang buwan bago ipanganak ang kambal, biglang namatay si Don Felix. Ang sabi, inatake raw sa puso. Pero may hinala kami ni Annalisa na baka may ginawa si Gustavo. Akala kasi niya kapag nawala na ang kanyang ama, makukuha na niya ang yaman. Pero ang hindi niya alam, bago ipanganak ni Annalisa ang kambal, sa kambal na nakapangalan ng lahat ng yaman ng Don. Dahil dito, nagalit si Gustavo. Kahit sariling anak niya, handa niyang patayin para lang sa yaman. Papatayin niya ang 2 bata? Napakasama naman niya kung ganun. Nanginginig sa galit ang babaeng si Carmen. Hindi naman kasi niya talaga mahal ang 2 batang yon. Si Annalisa, kasambahay siya sa mansyon. Nabuntis lang siya ni Gustavo. Hindi naman inakala ni Gustavong sa magiging anak nila ni Annalisa ipapamana ang lahat ng yaman. Kaya yun, halos magkumahog itong si Gustavo. Pagkapanganak ni Annalisa, 1 buwan lang, umalis siya ng mansyon. Nalaman kasi niya na may balak na masama si Gustavo sa 2 bata. Bilang personal na bodyguard ni Don Felix,
Tinulungan ko si Annalisa makaalis ng mansyon. Magkasama kaming dalawa nung iwan niyang sanggol sa liblib na lugar. Ako rin ang nagbigay ng pera sa kanya para sa pampaopera ng bata. Galing yun sa pera ni Don Felix. Ngayon, hindi ko na alam kung nasan si Annalisa. Nung nakaraang linggo, umalis siya para sana dalawin ng 2 bata. Pero mukhang hindi naman siya nakarating. Pagpapatuloy pa ng lalaki. Hindi naman sa ayaw ko sa 2 bata ha. Tinuring ko ng anak yun at mahal na mahal ko sila. Pero nagtataka lang naman ako. Bakit hindi nyo na lang inilayo ang 2 bata dito para mas ligtas sila? Kita mo ngayon, nalagay sila sa alanganin kasi nasa amin. Wala naman kaming laban sa mga yun Wika ni Rigor. Hindi ganun kadaling itakas ang 2 bata. Si Gustavo, marami siyang koneksyon, lalo na sa mga airport. Sa oras na mamataan si Annalisa at ang 2 bata, tapos na ang lahat. Hindi rin naman pwedeng kami ang humawak sa kanila. Dahil sa loob ng 10 taon, halos araw-araw nasa panganib ang buhay namin ni Annalisa. Kaya naisip ni Annalisa noon, mas magandang mapunta na lang sa ibang tao ang anak niya kaysa mapahamak pa. Hindi naman sana malalagay sa panganib ang buhay niyong lahat kung hindi lumitaw si Annalisa sa inyo. Nasundan kasi siya ng 3 lalaki. Pero wala hindi ko siya natiis. Sobrang miss niya na ang mga anak niya. Kaya nang malaman niya na may sakit ang isa sa kambal, nagmakaawa siya sa akin na tulungan ko siya ulit. Napasandal na lamang si Eric sa dalang sasakyan. Rigor, anong gagawin natin ngayon? Malalaking tao ang nasa likod ng lahat ng gulong ito. Nababahalang wika ni Clarmin. Akong bahala sa inyo. Tutulungan ko kayo makapagtago. Marami akong alam na ligtas na lugar para sa inyong pamilya. Kailangan nyo lang ako sundin sa mga instructions ko sa inyo. Dahil alam na nila na ang 2 batang yan ang anak ni Annalisa at Gustavo. Hindi sila matatahimik hanggat hindi nila nabubura sa mundo ang kambal. Mas magiging marahas sila kaya wala na kayong dahilan para manatili pa sa bahay na yon. Tungkol naman sa lupain nyo, pati na rin sa 2 nyong kaibigan, huwag kayong mag-alala. Mag-a-assign ako ng tao para bantayan sila. Kahit wala na si Don Felix, nasa akin pa rin naman ang command sa mga tao niya. At sanggandikit ko rin naman ang abogado ng Don. Walang makukuhang yaman si Gustavo kahit lumuha pa siya ng dugo. Pero kung magtatagumpay siya sa binabalak niya, pwede niyang makuha ang gusto niya. Kaya gawin natin ang lahat para maingatan ng 2 bata. Eric, ano bang pwedeng gawin natin kay Gustavo para tumigil na siya sa kasamaan niya? Tanong ni Clarmin. May alam akong paraan para makulong na ng tuluyan ng taong yon. Akong bahala. Wika ni Eric. Matapos ang usapan nila, bumalik na rin sila sa sasakyan. Bumiyahe sila patungo sa isang rest house na ayon kay Eric, siya lang at si Annalisa ang nakakaalam ng lugar na yon. Dito kami tumira ni Annalisa ng halos 10 taon. Pero ngayon, mag-isa ako rito. Hinahanap ko siya kung saan na ba siya napadpad. Pero habang wala pa siya, dumito na muna kayo. Magiging masaya siya kapag naabutan niya ang mga bata rito. Sabi ni Eric nang makapasok na rin sila sa sala. Malaki ang bahay. Sobrang layo nito sa nakasanayang tirahan nila Clarmin. Brad, okay lang ba na wag na muna natin pag-usapan ang tungkol sa mga bata? Hindi pa kasi namin sinasabi sa kambalan tungkol sa nanay nila Pabulong na sabi ni Rigor sa lalaking si Eric. Ganun ba? Sige, tatandaan ko yan. Sa ngayon, magpahinga na muna kayo. Meron lang akong kukontakin na tao para magbanman sa lugar nyo. At susubukan ko na rin makakuha ng update kung ano na ba nangyari kay Annalisa. Eric, pasensya ka na kanina kung pinagdudahan ka namin ha. Nahihirapan kasi kaming magtiwala sa kung sino lang. Wika naman ni Clarmin. Ayos lang, naiintindihan ko rin naman Kahit naman sino magdududa kapag biglang may lumapit sa inyong gustong tumulong. Pero sinisiguro ko sa inyo, hindi ako kaaway. Ginagawa ko lang kung anong habilin sa akin ni Don Felix. Tumango na lamang ito sa kanila. Nagyakapan na lamang ang dalawa. Naiiyak na lamang si Clarmin. Hindi kasi niya inaakalang aabot sa ganong kalala ang kanilang sitwasyon. Pero kahit na ganon pa man, kahit kailan ay hindi naman nagsisi ang dalawa. Para sa kanila, ang pagdating ng 2 bata sa kanilang buhay ay isang biyaya.
kahit panalagay sa alanganin ang kanilang buhay. Nakaramdam ng kapayapaan ang mag-anak, kaya nung mga sandaling yon, nakaidlip na rin sila. Naunang magising si Carmen, pero wala pa rin ang lalaking si Eric sa sala. Nilibot na lang niya ang bahay hanggang sa makita na niya ang silid ng babaeng si Annalisa. Nakabukas ng bahagya ang pinto, kaya akala niya ay may tao roon. Pagsilip niya, wala siyang nakitang tao. Sa kuryosidad, naisipan niyang pumasok sa loob. Nakita niya roon ang ilang larawan ng 2 bata noong ang mga yon ay kakasilang pa lamang. Bumuntong hininga ang babaeng si Carmen. Nakaramdam siya ng awa para kay Annalisa. Naisip niya kasi kung ano ang paghihirap na dinanas ni Annalisa para lamang mailigtas ang 2 bata. Annalisa, huwag ka mag-alala. Magiging maayos din ang lahat. Bulong na labang niya sa kanyang sarili. Matapos yon, lumabas na rin siya para pumunta ng kusina. Naabutan niyang may mga laman naman ng ref kaya nag-isip na lang siya ng maaari niyang lutuin doon. Dakong 7:00 na ng umaga, nagising na ang 2 bata at si Rigor. Kararating lang din ni Eric nung mga sandaling yon. Mabuti naman at nagising na kayo. Sakto kararating lang ni Eric. Sabay-sabay na tayong kumain. Masayang sabi ni Carmen sa kanila. Pero bago sila kumain, kinausap muna sila ni Eric. Rigor, Carmen, bumalik ako sa lugar niyo kagabi. Nakausap ko yung isa mong kaibigan. Nasa ligtas sa kalagayan lang sila. Wala namang pumunta sa bahay nila. Pero ang sabi nila, nung napoy, hinalughog daw ang bahay niyo. Kasama na raw ng mga lalaking yun si Gustavo. Galit na galit. Mabuti na lang at nakaalis kayo agad. Kasi kung hindi, baka hindi na kayo sinikatan ng araw ngayon. Wika ni Eric. Nakahinga naman ng maluwag ang mag-asawa. May naisip akong ibang paraan. Meron akong kakilala. May sarili siyang unit ng mga bus. Susubukan kong kausapin siya para madala na kayo sa Maynila. Ganun ba talaga ka-impluwensya si Gustavo? Para lahat ng terminal o kahit airport kaya niyang imanipula? Tanong naman ni Rigor. Kahit wala pang mana ni Don Felix kay Gustavo, bilyonaryo na siya. Kaya isang lagay niya lang ng pera sa mga makakausap niya, kayang-kaya niya na makontrol yon. Isang malalim na paghinga ang ginawa ng lalaki. Kumain na muna siguro tayo. Mamaya, kukontakin ko na yung kakilala ko. Si Annalisa, wala pa rin bang balita sa kanya? Tanong ni Carmen. Hindi na sumagot pa ang lalaki. Nagkibit balikat na lamang ito sa kanya. Mukhang wala pa rin talagang balita tungkol sa ina ng mga bata. Bagay na kinababahala rin ni Carmen. Sabay-sabay silang kumain ng mga sandaling yon. Makalipas ang ilang oras, nakatulog na naman sa hapon ang 2 bata. Muli silang kinausap ni Eric tungkol sa kanilang magiging pag-alis. Ayon dito, pumayag na ang kakilala nito. Pero kailangang sa gabi nila yun isagawa. Kahit na papaano, nakakita ng pag-asa ang babaeng si Carmen. Sabik na siyang makapamuhay na muli ng tahimik. Bandang 6:00, naghahanda na sila para sa kanilang pag-alis. Hinihintay na lamang nilang makausap ulit ni Eric ang magsusundo sa kanilang bus. Pero, nakakailang tawag na ang lalaki, hindi pa rin daw sinasagot ang tawag nito. Mga ilang sandali pa, nagulat na lamang sila nang may isang babaeng lumitaw sa gate. Tindig pa lang ng babae, kitang-kita na ang panghihina nito. Madungis na rin ito at medyo mas pumayat kumpara nung una nila itong nakita. Annalisa! Agad na nilapitan nito ni Eric at saka inalalayang makapaglakad. Dinala nila ito sa sala. Doon pa lamang nila nakita na may mga pasa sa mukha si Annalisa. Meron din itong sugat sa tuhod na halatang halata dahil maputi ito. Pinakain na muna nila ang babae. Pagkatapos ng medyo nahimasmasan na ito, ngumiti itong tumingin kay Carmen. Mabuti naman at narito na rin kayo. Sabi ni Annalisa. Nung mga sandaling yon, masaya siya nakaligtas si Annalisa. Pero sa kabila ng kanyang utak, nababahala rin siya na baka ito na rin ang simula na mawawala sa kanya ang 2 bata. Si Annalisa naman kasi talaga ang tunay na magulang ng kambal.
Kaya natatakot siya na baka kunin na ni Annalisa ang dalawang bata. Bagay na hindi niya alam kung kakayanin niya ba o hindi. Napamahal na sa kanya ng sobra sina Janjan at Jenjen. Kaya naman, alam niyang labis siyang masasaktan sakaling mawala ang dalawang bata sa puder nila. Nahuli ako ng mga tauhan ni Gustavo nung nakaraang araw. Hindi ako tinuluyan ni Gustavo dahil alam niyang kailangan niya ako. Lalo na kapag nagtagumpay na siya sa mga plano niya. Pero buti na lang, nakagawa ako ng paraan para makatakas. May awa pa rin sa akin ng Diyos. Wika ni Annalisa. Hindi ka dapat lumalakad na mag-isa, Annalisa. Napakadelikado ng ginawa mo. Alam mo bang ilang araw na ako nag-aalala sa'yo? Sabi naman ni Eric. Gusto ko lang naman sanang dalawin si Jenica sa ospital. Muling nagtama ang kanilang paningin ng mga sandaling yon. Naramdaman agad ni Carmen ang pangungulila ng babae sa anak nito. Kahit na naroon ang pagkabahala ni Carmen, wala siyang kahit na anong dahilan para ipagkait ang pagkakataon kay Annalisa. Annalisa, umakyat tayo sa taas para makita mo sila. Rigor, dito na muna kayo. Wika ni Carmen at tumangulang naman ang kanyang asawa sa kanya. Naglakad sila patungo sa silid ng dalawang bata. Nang makarating sila roon, ay masarap pa rin ang tulog ng kambal. Alam nilang hindi kami ang tunay na magulang nila, pero hindi nila alam na ang tunay nilang mga magulang ay buhay pa. Wala silang alam kung sino. Wala rin naman kasi kaming masabi. Nitong nakaraan ka lang naman lumitaw. At dahil sa mga nangyari, hindi namin alam kung papaano ipaliliwanag sa kanila na ang ina at ama nila ay magkaaway. Saad ni Carmen. Huminga na muna ng malalim si Annalisa. Bakas na bakas sa mukha nito ang pagiging pagod at panghihina. Pero habang nakatingin ito sa mga bata, nakikita ni Carmen kung gaano ito kasaya. Ikaw ang may karapatan na maging ina kaysa sa akin. Sabi ni Annalisa. Pero ikaw ang tunay na ina nila. Wika naman ni Carmen. Sa gulo ng buhay ko ngayon, wala akong karapatan na mag-alaga ng dalawang bata. Mapapahamak lang sila sa akin. Isa pa, hindi ko kailanman nagawa ang tungkulin ko bilang ina nila. Lahat ng yun, ikaw ang gumawa. At malaki ang pasasalamat ko sa'yo kasi talagang hindi mo sila pinabayaan. Annalisa, ginampanan mo ang pinakamahalagang tungkulin ng isang ina para sa kanila. Yun ay ang protektahan sila mula sa mga taong gustong manakit sa kanila. Alam kong naging mahirap sa'yo na iwan mo noon ang dalawang bata, pero naiintindihan ko ang ginawa mo. At humihingi ako ng pasensya kasi nahusgahan ka agad kita sa una nating pagkikita. Katapangan ang ginawa mo. Bibihira lang ang ina na kagaya mo. Sabi naman ni Carmen sabay hinawakan pa ang balikat ng babae. Bibihira lang ang mga ina na gaya natin. Nakangiti namang sagot ni Annalisa. Pero wag mo na munang sabihin sa kanila na ako ang tunay nilang ina. Ayokong guluhin pa ang isip nila. Mas maiging hindi nila maisip na buhay pa ako. Hindi. Kailangan din nilang malaman na ikaw ang kanilang ina. Kailangan nilang maintindihan kung bakit mo sila iniwan. Karapatan mo yon, Annalisa. At hindi ko ipagkakait sa iyo ang bagay na yon. Tama nga na hindi ako nagkamali na sa'yo ko iniwan ang dalawang bata. Naiiyak namang tugon ni Annalisa. Sabay nilang pinagmasdan ang dalawang bata na mahimbing ang pagkakatulog. Hindi makapaniwala si Carmen na darating ang araw na makakasama niya ang tunay na ina ng kambal. Gumaan na rin ang pakiramdam ni Carmen. Ramdam niyang hindi naman mawawala sa kanya sina Janjan at Jenjen. Maya-maya pa, tinawag na rin sila ni Eric at Rigor. Kailangan na kasi nilang maghanda dahil paparating na sa tagpuan ang bus na susundo sa kanila. Nung mga sandaling yun, kabado na naman si Carmen. Hindi niya kasi sigurado kung saan hahantong ang kanilang gagawin. Pinasakay na sila sa sasakyan. Magkakasama na sila sa iisang sasakyan at agad nang bumiyahe. Habang papunta na sila sa lugar ng tagpuan,
napansin ni Eric na merong sumusunod sa kanila. Agad namang binilisan ni Eric ang pagpapatakbo ng sasakyan. Rigor, marunong ka bang humawak ng baril? Tanong ni Eric. Nakahawak na ako ng baril, pero hindi pa ako nakakapagpaputok. Wika ni Rigor. Kunin mo ang baril ko. Sa oras na magpaputok sila, kailangan na rin natin pumalag. Annalisa, Clarmen, iyuko nyo lang ang mga ulo nyo. Kayo na ang bahala sa 2 bata. Tumango naman ang 2 babae sa sinabi ni Eric. Mga ilang sandali lang, napansin na lang din nilang mabilis na rin ang pagsunod sa kanila ng isang sasakyan. Mahigpit lamang ang yakap ni Clarmen sa 2 bata, habang si Annalisa naman ay nakayakap din sa kanya. Hindi nga nagtagal, biglang nagpaputok ang nasa likuran nila. Agad na nabasag ang salamin sa likuran. Lakas loob namang dumungaw si Rigor para gumanti rin ang pagputok. Pero dahil hindi naman talaga ito gumagamit ng baril, hindi niya agad yun natamaan. Pero hindi ito sumuko. Sunod-sunod uli itong nagpaputok hanggang sa dumistansya ng bahagya ang mga yon. Nagkaroon naman ng pagkakataong makaharurot si Rigor. Mga tauhan ni Gustavo yan. Hindi ko alam kung paano nila tayo nasundan. Pero mahalaga ngayon, kailangan natin silang maiwanan. Hindi tayo pwedeng tumuloy sa tagpuan. Masusundan lang nila ang bus. Nag-aalala namang wika ni Eric. Eric, meron ka pa bang bala dyan? Baka maubos na to. Sabi naman ni Rigor. Nandito, kunin mo. Nung mga sandaling yon, buong akala nila ay tuluyan na nilang naiwanan ng mga humahabol sa kanila. Pero nagkamali sila. Dahil hindi pa lumilipas ng 10 minuto, muli na naman nilang nakita sa likuran ng sasakyang humahabol sa kanila. Sa pagkakataong yon, mas mabilis na ang kanilang takbo. At kahit malayo pa ang mga yon, nagpapaputok na agad ng baril. Hindi makadungaw si Rigor sa puntong ito. Kapag sinubukan niya, ay maaari siyang tamaan. Kaya ang ginawa ni Eric, lumiko sila sa kaliwang kanto. Pumasok na sila sa liblib na lugar. Wala nang pakialam si Eric kung saan sila mapadpad. Nang makalayo-layo, tuluyan na nga nilang naiwanan ng mga armadong lalaki. Saka lamang nakahinga ng maluwag si Clarmen. Habang ang mga bata naman, naiiyak na lang din sa nangyayari. Mukhang mahihirapan talaga tayo makarating sa tagpuan. Ilang minuto na lang. Hindi na tayo aabot, aalis na ang bus. Puisit! Dismayadong wika ni Eric. Bumalik na lang muna tayo sa atin. Delikado tayo sa labas sa ganitong oras. Wika naman ni Annalisa. Pwede bang pasikatin na lang muna natin ang araw para naman hindi mahirap ang pagbalik natin sa bahay ninyo? Nag-aalala ako, baka maaksidente naman tayo sa sinasakyan natin. Sabat naman ni Clarmen. Tama si Clarmen. Dumito na muna tayo. Pagsang-ayon naman ng asawang si Rigor. Sumang-ayon na lang din si Eric at Annalisa. Parehong alam ng dalawa na mas maganda nang ang hintayin na lang nilang sumikat ang araw. Sa liblib na parting yun ng gubat, umupo na lamang sa labas ang apat. Nag-uusap-usap sila sa mahinang boses. Laman ang kanilang usapan kung gaano kasama si Gustavo. Kahit narinig na rin ni Clarmen ang ilan sa mga yon, hanggang sa puntong ito ay hindi pa rin siya makapaniwalang totoo palang may mga kagaya ni Gustavo. Akala ko nung una mahal talaga ako ni Gustavo. Pero nung gabing yun, wala lang pala talaga siyang magawa nung may mangyari sa amin. Nabuntis niya ako, pero kahit kailan, wala siyang balak tanggapin ang dalawa. Masamang tao si Gustavo. Sobrang sama. Siya rin ang nagpapatay sa tatay niya. Oo, kayang-kaya niyang gawin yun kahit nakadugo pa niya. Sabi ni Annalisa na mababakas ang galit sa tinig. Sa lugar na yun na nga sila inabutan ng umaga. Hindi na sila nagsayang ng oras kaya bumiyahe na rin sila kagad. Kampante silang walang mangyayaring masama noong umagang yon. Pero iba ang kanilang dinatnan. Pagdating nila sa kanilang bahay, hindi nila inaasahang naroon ang mga armadong lalaki. Hinihintay lang pala sila ng mga yon. Aalis pa sana sila pero huli na ang lahat. Natutukan na sila ng baril ng mga lalaking nakamanman lang din pala sa kanila. Puwersahan silang ipinasok sa loob.
Wala silang magawa dahil nakatutok ang naghahaba ang baril ng mga yon. Pagpasok nila ng sala, bumungad sa kanila ang lalaking si Gustavo. Nakadekwatro pa ang lalaking yon. Bravo, bravo, bravo. Sinasabi ko na nga ba't babalik din kayo sa lungga ninyong ito. At tignan mo nga naman, yung batang hampas lupa na nakaapak ng sapatos ko sa harapan ng simbahan, yun pala ang isa sa anak ko. What a small world. Now, let's talk, Annalisa. Kayo, mamaya na kayo. Wika ni Gustavo nang paupuin na si Annalisa at Eric sa harapan nito. Habang sina Rigor at Carmen naman, pati ang dalawang bata, hawak-hawak lang ng mga lalaki sa likuran. Walang hiya ka talaga kahit na kailan, Gustavo. Tagos sa butong ka walang hiya at kasamaan mo. Wika ni Eric. Nagalit si Gustavo. Nilapitan nito ang lalaki at saka sinampal ng malakas. Manahimik ka! Hindi kita kinakausap. At isa pa, hindi ka parte ng pamilya. Usapang magkadugo ito. Alalay ka lang ni Papa na matagal ng patay. Pinagtuunan ng lalaking si Gustavo si Annalisa. Tumingin ito ng nakakaloko. Parang tingin pa lamang nito ay punong-puno na ng pangiinsulto. Gustavo, huwag mo nang idamay ang mga bata rito. Ibibigay namin ang lahat ng gusto mo. Basta huwag mo lang silang sasaktan. Pakiusap ni Annalisa. Annalisa naman, alam mo naman na habang buhay ang dalawang tiyanak na yan, hinding-hindi mapupunta sa akin ang lahat ng yaman ni Papa. Kung bakit ba kasi dyan pa pinamana ang lahat, mga anak lang naman sa pagkabagot ang mga yan eh. Hindi po totoo ang sinasabi nyo. Anak po kami na masisipag at mababait na magulang. Sumabat ang batang si Janjan. Bagay na kinainis naman ni Gustavo. Lumapit to sa bata at hinawakan na mahigpit ang bibig. Hoy, John Dave, para sabihin ko sa'yo, ako ang ama mo. At yung babaeng mapayat na nakaupo sa sofa, yan ang iyong ina. Kaming dalawa ang tunay niyong magulang ni Jenica. Yang nasa likuran ninyo, hindi niyo sila tunay na magulang. Sabi ni Gustavo. Nagsimula namang maiyak ang batang si Janjan. Sabi sa amin ni Mama Carmen dati na hindi naman talaga sila ang mama at papa namin. Kung kayo nga magulang namin, hindi po ako papayag na maging magulang ka. Siya lang ang pwede kasi sabi ni Mama at Papa, mabuti siyang babae. Sabi pa ni Janjan at tinuro pa ang babaeng si Annalisa. Hindi naman naiwasan ni Annalisa ang mapaiyak. Tumakbo ang babae at saka humarang kay Janjan. Please Gustavo, wag na sila. Ako na lang. Ibibigay ko ang lahat ng kailangan mo kung yaman lang naman ang kailangan mo. Masayaan mo na lang kaming mabuhay ng mapayapa. Dagdag pa ni Annalisa. Annalisa. Alam natin pareho na kailangang mawala ang dalawang yan para makuha ko kung ano ang akin. Huwag na tayong maglukuhan dito. Kaya't sa ayaw at... Hindi. Makukuha mo ang yaman kahit na hindi mo sila saktan. Pwede naming isali lang lahat ng yun sa pangalan mo. Kahit na ngayon, ipapatawag ko ang abogado. Ipapaayos ko lahat. Kaya pakiusap, huwag mo na lang silang sasaktan. Dagdag pa ng babae. Kapag ginawa mo yan, mas lalo lang yung mag-aasik ng kasamaan niya. Hindi ka pa ba nadala? Traidor ang taong yan. Kapag binigay mo na ang gusto niya, hindi ka makakasiguro na ligtas na kayo. Papatayin niya pa rin kayo, Annalisa. Kaya pinutol na ni Annalisa ang sinasabi ni Eric. Wala nang ibang paraan. Kesa naman saktan niya ngayon ang dalawang bata. Baka mas mabaliw ako noon. Gustavo, mangako ka sa akin. Kapag nailipat na namin sa pangalan mong lahat ng kayamanan na pinamana ni Don Felix, mangako kang lulubayan mo na kaming mag-iina. Okay, sige. Madali naman akong kausap. Ako si Gustavo na nangangako na hindi na kayo guguluhin kapag napasa kamay ko na ang kayamanan na matagal ko nang gustong makuha. Tumawa pa ng malakas ang lalaking si Gustavo. Bigla itong sumeryoso at muling lumapit kay Annalisa.
Tatawagan ko na ang abogado ngayon. Papupuntahin ko siya rito para dalhin ang lahat ng dokumentong iniwan ni Don Felix. Nanginginig ang tinig na wika ni Annalisa. Yan ang gusto ko sa'yo, Annalisa. Masunurin. Palagi mong iniisip ang kapayapaan kaysa masaktan. Oh, bigyan niyo nga to ng cellphone. Ayoko nang babagal-bagal, ha? Mga ilang sandali lang ay kinontak na nga ni Annalisa ang abogado di umano ni Don Felix. In 30 minutes, nandito na si attorney. Kailangan lang niyang i-verify ang mga document. Wika ng babae. Mabuti naman kung ganon. Sige, maghihintay ako. Nanahimik bigla ang buong sala. Kinakabahan si Carmen sa pwedeng mangyari. Sa nakikita kasi niya sa lalaking si Gustavo, ramdam ni Carmen na ito ang tipo ng tao na hindi gagawa ng mabuti o yung hindi tumutupad sa usapan. Kaya naman ipinagdadasal na lamang ni Carmen na sana walang mangyaring masama pagkatapos ng usapang yon. Makalipas ang kalahating oras, wala pa ring abogadong dumadating. Banas na ang lalaking si Gustavo. Kinuha na nito ang baril at saka tinutukan si Annalisa. Ayoko sa lahat ng ginagago ako. Tinawagan mo ba talaga ang abogado o hindi? Tanong nito kay Annalisa. Tinawagan ko. Bakit ba hindi ka makapaghintay? Parating na rin naman yun. Buwelta naman ni Annalisa. Maya-maya pa, nagulat na lamang sila Gustavo nang biglang may magdatingan na pulis sa labas. Agad na nagpaputok ang mga tauhan ni Gustavo. Mabilis namang hinila ni Eric si Annalisa patungo sa likuran ng sofa. Habang sila Eric naman ay mabilis na nakatakbo patungo sa ilalim ng hagdanan. Nagkapalitan ng putok ang mga pulis at mga tauhan ni Gustavo. Walang nagawa ang mga tauhan ni Gustavo kundi ang samahan ng kanilang pinuno na makaalis. Nagsitaka sila Gustavo at dumaan pa mga yon sa gilid ng bahay. Nakasakay ng sasakyan at nakipagputukan pa bago umalis. Nung mga sandaling yon, kabadong-kabado si Carmen. Pero nagpapasalamat na lamang siya na dumating ang mga pulis. Hindi pala abogado ang tinawagan nito kundi ang mga otoridad. Huwag kayong mag-alala. Lahat ng pulis na ito ay katiwala rin ni Don Felix nung nabubuhay pa siya. Wika ni Eric sa kanila. Parang nabunutan ng tinik sina Carmen nung mga sandaling yon. Buong akala niya ay yun na ang katapusan nilang lahat. Napayakap na lamang ang dalawang bata sa kanila. Eric, hindi na talaga tayo ligtas dito. Kailangan na nating lumipat ng ibang matutuluyan. Wika ni Annalisa. Matapos ang insidenteng yun ay nagbigay sila ng salaysay sa mga pulis. May ilang mga pulis ang nagpaiwan sa bahay para magbantay. Pero dakong hapon, naisipan nilang tuluyan ang lisanin ng lugar. Meron pang isang alam si Eric na maaari nilang pagtaguan. Yun ay walang iba kundi ang bahay na nabili ni Don Felix noon. Na tanging si Eric at ang Don lamang ang nakakaalam. Dakong alas 7 ng gabi, nakarating na rin sila roon. Ang bahay na yon ay nakatirik sa gitna ng parang kagubatan. Para itong resort na tanging mga kasambahay lang ang naroon. Sa bagong bahay ng kanilang kinalalagyan, kahit na papaano ay nawala na rin ang kaba ni Carmen. Magkakasama lamang silang nanonood sa sala at sakto namang may pumasok na balita. Lumutang na di umano ang mga iligal na gawain ni Gustavo. Dahilan para maging masikip na rin ang mundo nito. Mayroon ng warrant of arrest ang lalaki. Kaya anumang oras, maaari na ring mahuli yon. Napapailing na lamang si Annalisa noong mga sandaling yon. Ngayong may warrant of arrest na sa kanya, ibig ba nitong sabihin mauhuli na siya kaagad? Tanong ni Carmen. Hindi tayo pwedeng maging kampante. Kilala ko si Gustavo. Mautak siya. Tuso. Hindi siya papayag na ganun-ganun na lang ang mangyayari sa buhay niya. Kaya dapat maging alerto pa rin tayo. Hanggat wala siya sa kulungan, wala tayong dahilan para magdiwang. Wika ni Eric. Sabihin mo lang kung anong may tutulong ko, pare. Lahat gagawin ko para sa dalawang bata. Sabi naman ni Rigor. Nung mga sandaling yon, nakapagpahinga naman sila ng matiwasay. Kinabukasan ng umaga, wala sa bahay si Eric.
Ang sabi ni Annalisa ay meron daw itong pinuntahan. Paglabas nila ng silid, nakahanda na agad ang mga pagkain na hinain ng mga kasambahay. Sabay-sabay silang nag-umagahan. Habang kumakain, kinausap ni Janjan at Jenjen ang babaeng si Annalisa. Totoo po bang kayo ang mama namin? Tanong ni Jenjen. Ang sabi ni Mama Clarmin, may totoo kaming mama. Ikaw po ba yun? Tanong din naman ni Janjan. Tumingin si Annalisa sa mag-asawa. Tumangulang si Clarmen at Rigor. Oo, ako nga ang mama ninyo. Kung ikaw ang mama namin, bakit hindi po namin kayo kasama lagi? Bakit po si Mama Clarmin ang kilala naming mama? Dagdag pa ni Janjan. Alam nyo kasi, masyadong komplikado. Hindi ko alam kung maiintindihan ninyo. Pero nangyari ang lahat ng ito kasi gusto ko lang kayong ilayo sa kasamaan. Gusto ko kayong ilayo sa kapahamakan na dulot ng bad ninyong papa na si Gustavo. Hindi po kami galit sa'yo. Galit lang po kami dun sa masamang lalaki. Wika pa ni Jenjen. Masaya po kami kasi nalaman na namin kung sino ang tunay naming mama. Pero kailangan pa po namin kayong makilala. Pero masaya pa rin po kami kasi dalawa na po ang mama namin. Nagpakita pa ng malapad ng ngiti si Janjan. Maging si Clarmen ay naiyak na lang din. Hindi kasi inaasahan ni Clarmen na magiging ganon ang kaisipan ng dalawang bata. Ang akala niya, magtatanim ng sama ng loob ang kambal sa tunay nilang ina. Maluwag na ang kanyang kalooban nang malaman na tanggap ng magkapatid si Annalisa. Tumayo ang babaeng si Annalisa at niyakap ang dalawang bata. Napangiti na lamang si Clarmen at si Rigor. Masaya ang dalawa dahil nakikita nilang masaya rin naman ang kanilang anak. Pero ang kasiyahan na yun ay mabubura sa pagsapit ng gabi. Bandang 7:00 ng gabi, kampanting nanonood ng palabas ang mag-iina sa sala nang biglang marinig nila ang putok ng baril. Mabilis ang mga pangyayari. Nakita na lamang nila si Gustavo na papasok na ng bahay. Doon kayo sa loob ng kwarto. Bilis! Pasigaw niyang sabi kay Annalisa. Agad namang dinala ni Annalisa ang dalawang bata sa silid. Habang si Clarmen naman nakakagaling lang ng banyo, nabigla nang nasa loob na ng sala si Gustavo. Nakatutok ang baril nito sa kanyang asawa. Anong akala nyo sa akin? Tanga? Akala nyo hindi ko alam ang bahay na ito? Nang mamatay ang papa, lagi ako nagpupunta rito para hanapin ang mga papeles ng yaman niya. Dito lang pala kayo nagtatago, no? Ang tanga-tanga talaga ni Eric kahit kailan. Wala siyang ideya na alam ko ito. Sabi ni Gustavo. Pag-usapan natin ito ng maayos, Gustavo. Huwag mo ituloy yan. Sabi ni Rigor. Si Clarmen naman ay tila nanigas na lang sa gilid dahil sa sobrang kaba. Pag-usapan? Close ba tayo? Sino ka ba? Hindi kita kilala, kaya huwag kang epal. Papatayin kita ngayon kasi ikaw ang masyadong mapapel. Peking ama ka lang! Nilakasan na lamang ni Rigor ang kanyang loob. Sinubukan niyang makipag-agawa ng baril sa lalaki. Nagpambuno silang dalawa hanggang sa tuluyan ng mabitawan ni Gustavo ang baril. Mano-manong suntukan na lamang sila. Kamao sa kamao. Pero dahil sadyang malaking tao si Gustavo, naging mahirap para kay Rigor na makipagsabayan. Makailang beses na rin siyang tinamaan sa muka. Duguan na ang nguso ni Rigor. Rigor! Lakas ng loob mong labanan ako. Kutong lupa ka lang. Muling pinagsusuntok ni Gustavo si Rigor. Nakakaramdam na ng pagkahilo ang lalaking si Rigor, pero pinipilit pa rin itong makabangon. Wala itong pakialam kahit gaano pa karami ang mata mo nitong sugat. Ano ha? Matapang ka, di ba? Ano? Tumayo ka dyan! Hindi kita hayaang saktan ng mga mahal ko sa buhay. Masama kang tao. Hindi ka magtatagumpay. Hinawakan ni Rigor ang binti ni Gustavo para hindi ito makalapit sa baril. Bitiwan mo kung linti ka. Tatapusin kita ngayon dahil masyado kang pakialamero. Pero dahil sa higpit ng pagkakahawak ni Rigor, ay hindi naman makaabante ang lalaki. Nainis si Gustavo.
Muli nitong pinagsisipa si Rigor sa mukha hanggang sa tuluyan na nga itong makabitiw. Pinahirapan mo pa akong siraulo ka? Tignan natin ngayon ang angas mo! Kinuha ni Gustavo ang barel at itinutok ito kay Rigor. Pakiusap, wag! Wag mong patayin ang asawa ko! Nakikiusap ako sa'yo! Gagawin kong lahat, wag mo lang siyang patayin! Lumuhod na si Carmen at marahang naglakad ng nakaluhod palapit. Gagawin mo ang lahat? Sigurado ka ba sa sinasabi mo? Paano kung sabihin ko sa iyong halikan mo ang pako? Gagawin mo ba? Natatawang sabi ni Gustavo. Lahat gagawin ko! Carmen, wag! Wag mo ibaba ang pagkatao mo para sa isang walang kwentang taong to! Sagot pa ni Rigor. Nairita na naman si Gustavo sa kanya kaya bigla na lang siya nitong sinipa ulit. Ang ingay mo! Manahimik ka na lang! Gagawin ko ang gusto mo, Gustavo. Basta wag mo lang siya sasaktan. Wag mo lang sasaktan ang mga taong mahalaga sa akin. Naiiyak na lamang ding sabi ni Carmen. Ha? Pinagsasabi mo? Nandito nga ako para kunin yung 2 bata. Nasaan na ba mga yon? Tanong ni Gustavo. Nanlilisik ang mga mata nito. Dito lang napansin ni Carmen na para bang wala sa sarili ang lalaki. Wala sila rito. Kasama sila ni Eric. Nakaalis na sila kaninang umaga pa. Sinungaling! Alam kong nandito sila. Ikaw babae ka, ginagago mo rin ako no? Kung patayin ko na kaya itong asawa mo? Wag! Pakiusap! Binilisan na lang ni Carmen ang kanyang paglalakad habang nakaluhod. Lumapit to sa binti ni Gustavo. Akmang hahalikan na sana ni Carmen ang paa nito, pero biglang dumating si Eric. Binaril ni Eric si Gustavo sa kamay, kaya nabitiwan nito ang baril. Pagkatapos, binaril din ito sa balikat ang lalaki kaya agad na itong bumulagta. Mabilis namang kinuha ni Eric ang baril at tinulungang makatayo si Rigor at Carmen. Tapos na ang kalukuhan mo, Gustavo! Sabi ni Eric ng pasigaw. Bakit? Kaya mo ba akong patayin? Hindi. Duwag ka, Eric. Duwag ka! Sino nagsabing tutuluyan kita? Manigas ka! Kailangan mo mabuhay para pagbayaran mo sa kulungan ang lahat ng iligal mong ginagawa at lahat ng kasamaan mo! Hindi nagtagal, dumating na rin ang mga pulis. Agad na dinakip si Gustavo. Galit na galit ang lalaking yon. Pero wala na itong nagawa ng maisakay na ito sa mobil. Nang makaalis na si Gustavo, saka lamang nakalabas ng silid ang 2 bata at si Annalisa. Hindi na makakalaya si Gustavo. Lahat ng mga kakilala niyang pwedeng tumulong sa kanya nahuli na rin. Kaya ngayon, makakahinga na tayo ng maluwag. Wika ni Eric na siyang nagpagaan naman ng kalooban nilang lahat. Mula nang matapos ang gabing yon, nakampante na rin ang kanilang mga damdamin. Dahil sa wakas, mararanasan na nilang muli ang kapayapaan. 6 na buwan na mula nang makulong si Gustavo. Nagsimula na ring maging maayos ang kanilang buhay. Kinilala ng 2 bata na ina rin si Annalisa. At wala namang problema yon kina Carmen at Rigor. Sa katunayan, nagkakasundo sila ni Annalisa pagdating sa mga bata. Mama, happy birthday po. Maraming salamat po sa inyo kasi inalagaan niyo po kami ng maraming taon. Tinuring niyo po kaming tunay na anak. Huwag po kayong mag-alala. Kahit nandito na ang tunay naming mama, tunay na mama pa rin po ang tingin namin sa inyo. Sabi ni Janjan habang nasa bakuran sila na naghahanda sa kaarawan ni Carmen. Naku, paano naman ako? Hindi ba ako tunay na papa? Tanong naman ni Rigor. Tunay na papa po kayo. Kayo lang ang nag-iisa naming papa. Si Jenjen naman ang nagsalita. Ako, tunay na tito no? Sabat naman ni Napoy. At tunay na tita na maganda. Gatong pa ni Linda. Nagtawa na lamang sila noong mga sandaling yon. Mga ilang sandali pa, nagsimula na rin ang kanilang pagdiriwang. Marami silang inihanda kahit na sila-sila lang naman ang naroon. Para kasi kay Carmen, hindi lang ang kaarawan niya ang dapat nilang ipagdiwang.
Dapat din nilang ipagdiwang ang pagkakaroon nila ng kapayapaan at lalong-lalo na ay ang pagkakaligtas ng 2 bata sa kapahamakan. Ang wish ko, sana palagi lang tayong masaya. Sana palagi tayong mapayapa at malusog. Yun lang. Wika ni Clarmen at nagsimula na rin silang kumain. Habang abala ang lahat, nilapitan siya ni Annalisa. Meron itong binigay na kwintas. Unang tingin pa lang, alam na ni Clarmen na mamahalin yon. Nako, hindi mo naman kailangan magbigay ng ganito kamahal. Sabi ni Clarmen. Kulang pa yan sa lahat ng kabaitan mo sa 2 bata. Pero, huwag mong isipin na bayad ko yan sa'yo. Isipin mong bigay ko yan sa'yo bilang kapwa ina nila na gagawin ng lahat para sa mga anak natin. Clarmen, maraming salamat. Kung hindi dahil sa inyo ni Rigor, hindi ko na makikita ang mga anak ko. Bilang ganti sa ginawa ninyo sa mga anak ko, magpapakabuting ina rin ako sa kanila. Gagawin kong lahat ng makakaya ko para makabawi. Ay naku, huwag ka na ngang umiyak, Annalisa. Nasisira ang makeup. Alam mo, maraming salamat din sa'yo. Kasi mula nang makilala namin ang 2 bata, naging masigla ang buhay namin. Huwag ka mag-alala, tutulungan kita sa pagiging ina. Sagot naman ni Clarmen. Nagyakapan na lamang ang 2 ina at sabay na pinagmasdan ang 2 batang masayang kumakain. Para kay Clarmen, wala na sigurong ibang mas mahalagang kayamanan kundi ang masayang pamilya. At ang pamilyang yon ay nakikita niya sa tingin at ngiti ng kanyang mga mahal sa buhay. Marami mang nangyari, masaya pa rin si Clarmen. Dahil sa wakas, magkakasama pa rin silang tatahakin ang mga panibagong umaga. Wakas!